ganti. Susunod, magsisimula kaagad ang laro natin. Countdown, 5 segundo. Ang higanteng proteksyon na kalasag ay tumataas, na naghihiwalay sa lahat mula sa labas ng mundo, na natural na kinabibilangan ng tunog. Naging tahimik ang paligid, at ang tingin ni Tang Wulan ay bumagsak sa kabaligtaran ni Levi. Sa ilalim ng Yulong Moon Crown, bagamat hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo, ako ay labis na nahihiya ngayon. Talagang gagawin ko ang lahat. Hindi ako maawa dahil sa iyong pinsala. Ito ay para sa isang pinamagatang Daoluo. Respeto. Gaya ng sinabi niya, bahagyang yumuko si Levi kay Tang Wulan. Ito rin ang kanyang talino. Ito ay isang laro, hindi isang larangan ng pagpatay. Hindi niya kailanman mapapatay si Tang Wulan. Pagkatapos, kapag nasaktan si Tang Wulan, ang young master na ito mula sa pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus ay gagantay sa hinaharap. Ngunit hindi niya ito kayang bayaran. Kaya naman sinabi ko ang magandang bagay na ito pagdating ko. Tumanggaw lang si Tang Wulan sa kanya nang hindi nagsasalita. 5, 4, 3, 2, 1, magsimula. Sa wakas ay nagsimula na ang unang round ng ikatlong grupo. Naging seryoso din ang ekspresyon ni Tang Wulan sa isang iglap. Sa sandaling itinaas ni Levi sa tapat ang kanyang kamay, isang magandang bowl ang kristal ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang kristal na bola ay mukhang kristal, at mayroong tatlong liwanag na kumikislap dito, ito ay pula, asul, at asul. Ang tatlong kulay na liwanag ay nagiging mga agos ng hangin, magkakaugnay at maindayog sa ibabaw ng bowl ang kristal, na puno ng ritmo ng buhay. 2 dilaw, 3 lila, at 3 itim, at 8 singsing na espiritu ang lumitaw din sa katawan ni Levi. Ang unang spirit ring ay nagniningning, at ang 3 kulay na liwanag ay nag-spray din mula sa kristal na bola. Ang 3 kulay na liwanag ay agad na naging makapal na puting ambon at sumugod sa paligid, na naging dahilan upang ang paligid ng katawan ni Levi ay parang isang uri ng feeling na parang panaginip. Sa oras na ito, ang katawan ni Levi ay ganap na natatakpan ng ambon, kaya hindi makita ng mga manunood kung ano ang iba pang mga espiritong kakayahan ang kanyang ginagawa. Ang puting ambon ay magulo at mabilis na nagbago. Ang mga ulap at ambon ay napalitan ng isang higanteng tigre, at sumugod sa direksyon ni Tang Wulan. Effie was trying hard to explain, well, we can see that Levi's player took the initiative to release his martial spirit and first spirit ability when he came up. Ang una niyang spirit ability ay dapat isang range type, at wala siyang kakayahang umatake. Mas mahalaga ito. Ang layunin ay para malito ang kalaban at protektahan ang sarili. Ayon sa dati nating pag-unawa sa mga katangian ng pag-isolating ng espiritu ni Levi, kung saan ang mga katangian ng pag-isolating ni Levi ay mayroon din siyang kakayahan sa pag-iisip. Paggalugad ng kalaban sa kanya, at maghanap ng katatagan bago manalo. Ito ay isang magandang kasanayan. Next, we have to see if the Levi's player who are good in control can let Yulongyu player enter his control ritmo. If it is placed under normal circumstances, I think this is unlikely, but today it seems that Yulong the situation of the month player is not very good, maybe Levi's player still have a certain chance. Hoy, hindi ito maganda. Dahil ang fog ay napakakapal na hindi ko makita kung ano ang nasa loob nito, ito ay mahirap para sa komento. Ang hamog ay malapit ng takpan ng mga manlalaro ng Yulongyu, lahat. Ang hamog ay bumuo ng isang hugis ng tigre at sumugod patungo sa manlalaro ng Yulongyu. Ngayon ay kailangan nating makita kung paano tumugon ang manlalaro ng Yulongyu. Ito. Paano nilamon ng higanteng tigre na nabuo ng hamog ang manlalarong Yulongyu? Ngayon higit sa 2/3 ng bahagi sa entablado ay natatakpan ng makapal na fog. Hindi ko makita kung ano ang nangyayari sa loob pansamantala. Sa puntong ito, kailangan kong huminto saglit, at si Effie ay sobrang nanlumo. Hindi niya maipaliwanag ang sitwasyong ito. Inaasahan niya na si Tang Wulan ay makakagawa ng isang malaking hakbang sa oras na ito, kahit papaano ay iwaksi ang hamog. Nang magpakawala ang kalaban ng makapal na hamog, tahimik na pinagmamasdan ni Tang Wulan ang kalaban. Ang ulap ay mukhang simple, ngunit ito rin ay isang siglong gulang na kakayahan sa espiritu. Gaya ng sinabi ni Effie, ang fog ay may malakas na katangian ng paghihiwalay ng mental power. Sa kasamaang palad, ang kinaharap ni Levi ay isang malakas na tao na ang espiritual na paglilinang ay umabot sa espiritual na kaharian. Kahit na si Tang Wulan ay nakakonsumo ng maraming kapangyarihang pangkaisipan noon, nang sa gayon ay wala ito sa kumpletong kalagayan, ngunit ang ambon ng unang kakayahan ng espiritu ay hindi sapat upang ihiwalay siya mula sa pagtuklas. Tukso lang si Wo, kaya hindi umiwas si Tang Wulan, hinayaan siyang balutin siya ng ambon ng kalaban. Kasabay nito, isa-isa ring tumaas ang mga singsing ng espiritu sa kanyang katawan, at nang takpan niya ito ng mag-isa, lumitaw ang pangunahing mga singsing na kulay lila at itim na espiritu. Ang mga ulap sa paligid ay magulong, at si Tang Wulan ay nakapikit lamang. Ang ganitong uri ng ambon ay lubhang maaabala kahit na ginamit niya ang Purple Magic Pupil, at para sa kanya, hindi niya kailangang mag-obserbo ng kahit ano sa pamamagitan ng paningin. Angle na Dagandong.
Umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon ang dagandong ng pagsipol ng bundok at tsunami, na parabang nagmula ito sa dagandong ng hindi mabilang na mga kaluluwang hayop, na nagparamdam sa mga tao na parang nasa beast tide. Ang tunog ay lumiligid, at ang nakapaligid na ulap ay naging masiksik. Si Tang Wulan ay nakatayo pa rin doon ng hindi gumagalaw, hinahayaan ang mga tunog na ito na makaapekto sa kanyang pandinig, at ang makapal na hamog ay nakagambala sa kanyang pag-iisip. Talagang gusto niya ang ganitong uri ng mapang-api na pakiramdam, dahil sa higit sa pakiramdam na ito, mas malinaw na nararamdaman niya ang ilan sa kanyang mga likas na reaksyon. Kahapon, ang paglalaro laban kay Yuan Zhenchen ay lubos na nakinabang sa kanya, lalo na matapos maramdaman na inilapat ni Yuan Zhenchen ang batas sa pamamagitan ng kapangyarihan, pinataas nito ang kanyang pangunawa sa batas ng langit at lupa sa mas mataas na antas. Bagamat ang kapangyarihan ng batas ay nakapaloob din sa kulog ng elemental tribulation, ang batas na nagmula sa universo ay napakalayo pa rin at napakalalim para sa kasalukuyang tanggulan. Sa kabaligtaran, ang batas ng eroplano ay ang pinakaangkop para sa kanya, dahil siya ay isang anak ng kalikasan, at siya ay naka-attach sa batas ng eroplano. Lalo na kapag ang batas ay inilapat sa sitwasyon ng pagsasama-sama ng kanyang sariling lakas, ang pakiramdam na ito ay mas mahusay. Sa kanyang antas, ang lahat ng pagsasama ay upang isama ang pinakamalakas na katangian ng kanilang iba't ibang kakayahan upang mabuo ang pinakamalakas na paraan ng pag-atake. Sa ilalim ng superposisyong ito, dapat na ay sublimate ang bawat paraan ng pag-atake. Pagkabalik niya kagabi, hindi na siya nakatulog. Gumamit lang siya ng meditation para i-refresh ang sarili habang iniisip ang sarili niyang mga problema. Ang kasalukuyang kakayahan ng espiritu ni Lan Yinhuang ay lumampas na sa 10 dahil sa pagkakaroon ng 100,000 taong espiritu. Ngunit sa katunayan, kapag ang kanyang antas ng paglilinang ay naitaas sa isang tiyak na antas, ang epekto ng mga espiritong kakayahan na ito sa aktwal na labanan ay hindi masyadong malaki, lalo na kapag siya ay mas hilig sa mga purong malalakas na pag-atake. Sa mga tuntunin ng kontrol, ang purong Blue Silver Emperor ay hindi may kukumpara sa Star Rod ni Xu Xiaoyan. Sa usapin ng pag-atake, kahit na ang Blue Silver Emperor ay hindi mahina, ito ay nasa antas ng isang ordinaryong Spirit Master, at si Tang Wulan ay tumangala at ang mga nagbabantay ay ang mga makapangyarihan sa antas ng Great Heaven Daoluo, Underworld Daoluo, Vast Sea Daoluo, Light and Dark Daoluo, at Ruthless Daoluo. Sa makatuwid, ang pag-atake ng Blue Silver Emperor ay hindi na sapat. Dati, gumawa siya ng sarili niyang Blood Soul Fusion technique sa pamamagitan ng kombinasyon ng Blue Silver Emperor at ng mga kakayahan ng Golden Dragon King. Sa level na iyon, maganda ang epekto niya noon. Gayunpaman, nang ang kanyang Blood Soul Fusion skill ay talagang humarap sa isang powerhouse sa itaas ng Super Daoluo, hindi pa rin ito sapat. Ang kanyang kasalukuyang mga haka-haka na kaaway ay nasa antas ng Extreme Daoluo, tulad ng Yuan Zhenchen kahapon. Alam na alam ni Tang Wulan na ang banggaan kahapon kay Yuan Zhenchen ay tila nakaharang ng 3 pag-atake, ngunit sa katunayan, napanatili pa rin ni Yuan Zhenchen ang kanyang mga kamay pagkatapos ng lahat. Ito ay talagang isang buong suntok mula sa isang Extreme Daoluo, at kung dadalhin niya ito ng harapan, hindi pa rin niya ito mahawakan. Nang kaharap si Shenglong Daoluo NC sa simula, nagseselos din si NC dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang master ng Tang Sect, kung hindi magiging madali para sa kanya na labanan. Ito ay para sa mga kadahilanang ito na kailangan ni Tang Wulan na ibuod at ayusin ang kanyang sariling mga kakayahan. Siya ngayon ay nagtataglay ng espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian, at ang kanyang paglilinang ay umabot na sa antas ng Titled Daoluo. Dahil siya ay naging Titled Daoluo, dapat ay mayroon kang kakayahan sa antas ng Titled Daoluo. Medyo hindi pa rin nasisiyahan si Tang Wulan sa titulong naisip niya noon. Naisip pa niya na kapag naabot niya ang limitasyon ng Daoluo ay talagang magiging karapat-dapat siya para sa titulo. Dahil pagkatapos maabot ang antas na iyon, ang lakas ay talagang pinal. Kaya kailangan niyang magsumikap para pagbutihin ang sarili. Batas, Blue Silver Emperor, Golden Dragon King, Soul Spirit, Artifact. Ito ang iba't ibang kakayahan na karaniwang taglay niya. Paano natin maisasama ang mga ito sa isa at lumikha ng isang tunay na makapangyarihang sapat na kakayahan sa espiritu? Naisip ito ni Tang Wulan buong gabi kahapon. At ang oras ng gabing ito ay hindi walang kabuluhan. Sa ilalim ng pagpapasigla ng kanyang sariling pinsala, sa ilalim ng presyon ng natitirang presyon ni Yuan Zhenchen, sa wakas ay nagkaroon siya ng kaunting pangunawa. Isang malabong gininto ang ambon ng liwanag ang bumangon mula sa katawan ni Tang Wulan, na naghihiwalay sa makapal na fog mula sa labas ng mundo, at ang malalim na dagandong ng dragon ay nagbunga ng bahagyang dagandong. Ang bawat dagandong ay nagbibigay sa mga tao ng isang dumadagandong na pakiramdam. Ang dagandong ng mga nakapaligid na hayop ay halatang hamina, at kahit na ang mga higanteng hayop na nabuo ng makapal na fog ay naging pisikal na pag-atake, nahulog sila sa gintong ulap at gumuho. Concussion, resonance, dragon chants, at ang mga batas na nagmula sa Daoluo continent. Ang mga mata ni Tang Wulan ay naging kakaiba, na may gintong kaliskis na nakatikip sa kanyang buong katawan. Bigla siyang sumigaw, bawal.
Ang dagandong na ito ay naging sanhi ng marahas na pagbaluktot sa buong paligid, isang malaking gininto ang ulo ng dragon ang nag-spray sa kanyang katawan, at lahat ng mga ulap sa loob ng 30 metrong diametro ay nagkalat sa paligid sa isang iglap. Nahihilo lang si Levi sa utak niya. Pakiramdam niya ay hindi niya makontrol ang bowl ang kristal nang marinig ang malakas na inuming ito. Pagkatapos, laking gulat niya nang makitang ang makapal na hamog na inilabas niya ay biglang naging ginto, makinang na gininto ang walang babala. Dragon, muling sumigaw si Tang Wulan sa pangalawang pagkakataon. Ang core ng dragon sa kanyang katawan ay kumakabog ng marahas, at ang core ng kaluluwa ay nag-vibrate sa mataas na frequency. Ang kapangyarihan ng kaluluwa at dugo ay baliw na bumubulusok. Dahil hindi pa naghihilom ang kanyang sugat, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan sa mga sandaling ito. Ngunit sa oras na ito, puno ng pananabik ang kanyang diwa, dahil sa pagsigaw ng dalawang salita, sa wakas ay nasalunan niya ang first line na pagkakataon, para sa kanya, ang first line na pagkakataon na hindi na kayang bitawan pa. Ang malaking gininto ang ulo ng dragon ay dahan-daang umangat, at mayroon pa ring ilusyon na liwanag at anino na parabang ito ay nakondensed sa isang solidong katawan. Sa gitna ng noo ng dragon, biglang nagbago ang isang maliwanag na gininto ang kaliskis, at agad itong naging isang makulay at makulay na halo. Ang sirkulasyon ay naglalabas ng hindi mailalarawan na mga pagbabago. Sa rostrum, biglang tumalon si Guyana ng hindi mapigilan, at agad na lumapit sa salamin ng SLR, tinitingnan ang direksyon ng mesa ng kompetisyon na may hindi tiyak na mga mata. Emperor, may panibagong sigaw, ngunit kahit gaano pa man ihiwalay ng barrier shield ang lahat sa entablado, hindi marinig ang boses ni Tang Wulan. Sa mga ordinaryong kompetisyon, pinuputol lamang ng kalasag ang tunog sa loob ngunit hindi ang labas, ngunit may banggaan ang pinamagatang dawluo sa martial arts recruitment meeting. Upang maiwasan ang marahas na dagandong na makaapekto sa kalusugan ng madla, ito ay nagiging isang two-way na depensa. Sa sandaling lumabas ang salitang, Huang, ang makapal na ambon ay naging 7 kulay sa isang iglap, at ito ay mukhang gumagalaw. Ang hangin ay tila ganap na tumigas sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Levi na ang lahat sa paligid ng kanyang katawan ay tumigas, at ang solidification ay ginawa ang kanyang sarili na hindi makagalaw. Isang matinding takot ang kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap. Sa anumang kaso, hindi niya inaasahan na kapag kaharap niya ang isang kalaban na sa una ay tila may sakit lamang, sisubog siya sa ganoong nakakatakot na aura. Sa kanyang 8-ring soul na si Duluos Cultivation Skills, may pakiramdam ng pagiging ganap na pinigilan. Broken, may isa pang inumin, at nagbago muli ang batas. Ang lahat ng fog ay gumuho sa isang iglap. Biglang lumiwanag ang buong entablado sa sandaling ito, ngunit kakaiba, hindi pa rin nakikita ng mga manunood ang nangyayari sa entablado. Dahil sa sandaling ito, ang liwanag sa buong yugto ng kompetisyon ay ganap na nasira, tanging ang 7 kulay na halo ay nagbabago, ngunit hindi malinaw kung ano ang nangyayari. Ang dilaw na kalasag ay hindi gumalaw, at hindi nakatanggap ng anumang epekto. Parang pagbabago ng liwanag at anino, mas parang isang ilusyon. Nar, ano bang nangyayari sa iyo? Tanong ni Chenggu Dongfeng kay Guyana. Mayroong isang kalasag upang ihiwalay ito, at mula sa pananaw ng pagbabago-bago ng enerhiya, tila walang nakakagulat. Sa makatuwid, kahit na ang master ng Spirit Transmission Tower ay walang nakitang anuman. Ang enerhiya na inilabas ni Tang Wulan ay talagang limitado sa proteksyon. Sa loob ng hood, walang kontak sa labas ng mundo. Wala. Sa sandaling iyon lang, parang nakita ko ang pagbabago ng liwanag at anino, hindi madali ang Levi's. Natural na sinabi ni Guyana, ngunit sa sandaling ito, halatang gulat na gulat ang kanyang mga mata, nakatingin lang sa direksyon bukod dito, hindi ito nakita ni Chenggu Dongfeng. Iyon lang ay para sa ilusyon. Matapos maabot ang isang tiyak na antas, ang lakas ng pag-iisip ay sapat na malakas upang matiyak na hindi ito maaabala ng ilusyon. Ang ilusyon ng kanyang bowl ang kristal ay pangunahing nagmula sa 3 elemento ng tubig, apoy, at hangin. Kung ito ay nasa harap mo, natatakot ako kahit na ang ilusyon ay hindi magagamit ng lubusan. Sinabi ni Chenggu Dongfeng ang pinagmulan ng kakayahan ni Levi. Sa sandaling ito, si Levi's, na nasa entablado, ay parang kaluluwang lumilipad sa langit. Sa sandaling lumabas ang nabasag na salita, ang bowl ang kristal sa kanyang kamay ay nabasag na, at maging ang kaluluwang core sa kanyang katawan ay sumabog sa isang iglap. Ang nakakakilabot pa ay sa isang iglap, lahat ng sumabog ay nagmadaling lumabas sa kanyang katawan. Out! Ang malakas na pakiramdam ng kahinaan ay nagdulot sa kanya ng mga problema kahit na nakatayo ng matatag. Hindi ito makita ng mga manunood, ngunit kitang-kita niya na si Tang Wulan ay nakatayo doon, matayog na parang Diyos, habang ang kanang kamay ay nasa harapan niya. Lahat ay natatakpan ng gininto ang kaliskis, ang mga kaliskis ay sumasalamin sa makukulay na halo, at parang dragon claw lang, ngunit sa mga mata ni Levi, ang dragon claw ay tila nakakahawak sa langit at lupa. Lumitaw sa kanya ang isang black hole na may makukulay na liwanag na gilid. Sa palad mo. Unti-unting gumagalaw ang katawan ni Levi patungo sa kanya nang hindi mapigilan. Dahil sa matinding takot sa kamatayan, gusto ni Levi na sumigaw ng mahigpit, ngunit hindi siya makagawa ng anumang ingay.
Ang lahat ng bagay sa paligid ay baluktot, ang kalaban sa harap niya ay sobrang nakakatakot at napakahanga. Anong klaseng pag-iral siya? Tapos na ang lahat. Nang maisip ni Levi na siya ay mortal, biglang yumanig ang baluktot na espasyo, at naging kalmado ang lahat. Sa isang puff, ang Levi's ay bumagsak ng diretso sa lupa, humihingal. Sa tapat niya, si Tang Wulan, na napakamaharlika noon, ay nagkakawala ng, wow, bumubulwak ng isang subaw ng dugo, at nanginginig ang kanyang katawan, bahagya siyang tumayo ng matatag at ang kanyang mukha ay naging mas mapatla. Anong mga kuko ng dragon, kaliskis ng dragon, at ulo ng dragon ang matagal nang nawala sa sandaling ito? Wala na ang pakiramdam na pati ang mundo ay magugunaw na. Ito, anong nangyari dito? Bilang isang komentarista, hindi dapat sinabi ni Effie ang mga bagay na iyon, ngunit ito ang impresyon na ibinigay niya sa kanya sa larong ito. Oo. Anong nangyari? Hindi niya talaga maintindihan. Una, ang siksik na fog, pagkatapos ay ang siksik na fog ay nagbabago ng kulay, pagkatapos ay ang siksik na fog ay nawala, at ang liwanag sa yugto ng kompetisyon ay nasira. Tapos na. Isa ang samuka ng dugo at isa ang nahulog sa lupa. Ang buong proseso ay tumatagal lamang ng ilang minuto bago at pagkatapos. Kumusta naman ang kahangahangang showdown? Paano ang tungkol sa mga banggaan? Paano ang nakakasilaw? Saan napunta ito? Hindi lang siya, nadismaya ang audience. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, walang duda na nanalo si Tang Wulan, ngunit paano siya nanalo? Halatang napakasama rin ng kanyang sitwasyon. Ito ay dapat na isang malapit na banggaan. Kung hindi, paano ito magiging ganito? Kaya lang walang nakita ang lahat. Ang pagbili ng mga tiket para makapasok sa venue ay panuuri ng kapana-panabik na laban. Sa ilang sandali, ang buong audience ay nagkagulo, at maraming miyembro ng audience ang sumigaw ng hindi nasisiyahan. Pumasok ang referee sa arena at unang dumating sa Levi's, ngunit nakita niya si Levi's na nawala ng focus at nawala ng focus. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tang Wulan. Ipinakita sa kanya ni Tang Wulan ang isang kilos na ayos lang siya. Ang paghatol sa kinalabasan ay simple. Hindi. 66 na yulong yusheng. Dahan-daang naglakad si Tang Wulan papunta sa gilid ni Levi, hinayla siya pataas mula sa lupa, at tinapik siya sa balikat ng may magiliw na tingin. Isang tinig mula kay Tang Wulan ang umalangaw sa isipan ni Levi, wala kang nakikita, wala kang alam. Magiging muli ang iyong kaluluwa sa loob ng 7 araw, at walang mag-iiba. Naiintindihan mo ba? Nanginginig na nanginginig si Levi, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang katinoan, nakatingin sa mga mata ni Tang Wulan na puno ng pagkamangha, at pagkatapos ay tumanggaw sa kanya ng may paggalang, intindihin, unawain. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, mapatla ang kanyang mukha, at tumalikod siya ng pasuray-suray. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo upang maiwasang may makakita sa kanyang mga mata sa mga oras na ito, dahil punong-puno ng ecstasy ang kanyang mga mata. Nagtagumpay siya sa wakas. Matapos maranasan ang napakaraming pang-araw-araw na pulsipikasyon, kasama ang pang-aapi ni Yuan Zenshin, kasama ang kanyang sariling pangunawa sa napakaraming taon ng paglilinang, ang pagbibinyag ng elemental na kalamidad. Kung ang pakikipaglaban kay Yuan Zenshin kahapon ay nagbigay daan sa kanya na mahanap ang embryonic na anyo ng pagsasama, ngayon ay talagang natapos niya ang unang pagsasama ng lahat ng kanyang mga kakayahan. Ang dragon ay ang gintong dragon na hari, at ang emperador ay ang asul na pilak na emperador. Ang dagandong ng Golden Dragon, ang Blue Silver Golden Light Array, ang Golden Dragon Blast, ang kapangyarihan ng batas, ang paraan ng hari, at ang ilang bagay na hindi maipaliwanag ng malinaw ni Tang Wulan, sa wakas ay pinagsama at nakipagtagpo sa suntok na iyon sa sandaling ito. Ipinagbabawal ang 10,000 batas, sinira ng emperador ng dragon. Ang pagsusuka ni Tang Wulan ng dugo ay hindi dahil sa labis na paggamit ng kanyang sariling kakayahan, ngunit dahil pinigilan niya ang suntok hanggat maaari, at walang dahilan para ang kapangyarihan nito ay tunay na lumaganap. Kung hindi, paanong buhay pa ang kalaban? Ang umuugong sa kanyang isipan ay ang mga pagbabagong naganap sa sandali ng pagsasanib, at mayroon ding mga pagbabagong nagmula sa core ng dragon at core ng kaluluwa. Lumubog ang core ng dragon at tumataas ang core ng kaluluwa. Sa sandaling sumabog ang suntok na iyon, ang core ng dragon at ang core ng kaluluwa ay ganap na pinagsama, at ang projection ng dagat ng espiritu ay bumaba sa pagsasanib ng mga ito, at naging isa ang tatlo. Ang dagandong ng bawat salita ay hindi para sa lamig, ngunit ang mga kaliskis ay dumura sa bawat salita, na nagpapawasilit ng lahat ng kapangyarihan sa katawan ng isang tao upang makumplito ang huling pagsasanib. Ang 4 na salita na kanyang umungol ay ganap na nabuo sa kanyang isipan sa isang iglap, at ang lahat ay natural, na parabang ang batas ng langit at lupa ay dapat na ganito. Hanggang sa suntok na iyon naunawaan ni Tang Wulan kung ano ang rurok ng isang Soul Master, hindi gumagamit ng mga patakaran, ngunit lumalabag sa mga patakaran. Ang kanyang sariling cultivation level ay hindi pa napabuti sa ganitong uri ng pagbabago, ngunit ang kanyang realm level ay nasublimate sa isang iglap. Sa sandaling ito, hinaanggad pa niya ang kanyang sarili na makalaban muli si Yuan Zenshin,
ganap na gumamit ng ganitong uri ng Dragon Emperor, upang talagang makita kung gaano kalaki ang maaabot ng kapangyarihan nito. Tiyak na hindi iyon 1+1+1 na pagbabago, ngunit isang hindi pa naganap na tagumpay. Ang kapangyarihan ng paglabag sa batas. Higit pa rito, hindi tulad ng lahat ng nakaraang kakayahan na nilikha ng sarili, malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan na ang pagsasanib na ito, ang istilong ito ay tiyak na gaganda habang bumubuti ang kanyang antas ng paglilinang. Sa wakas ay nagkaroon siya ng unang uri ng sarili niyang makapangyarihang kakayahan. Ito ang tunay na paraan. Matapos masira ang kanyang cultivation base sa title Daoluo, at lumitaw ang ilang problema sa sarili niyang pundasyon, sa wakas ay pinagsama-sama niyang muli ang kanyang pundasyon at tunay na humakbang dito. Kaharian. Wala siyang interes sa susunod na laro, at wala siyang balak na panoorin ito. Nais lang niyang bumalik sa Blacksmiths Association sa lalong madaling panahon, upang isama ang kanyang sariling pangunawa at ganap na patatagin ang istilong ito. Sinira ng Dragon King ang epekto, kayang sirain ang lahat ng uri ng mahika. Ang lahat ng ilusyon, enerhiya, at espiritual na pag-atake ay madudurog sa harap nito. Iyan ang direktang pagbabago ng batas, ang pagpapasakop ng langit at lupa. Nang bumalik siya sa rest area, naramdaman ni Tang Wulan ang kanyang panghihina sa oras na ito. Sumabog ang matinding pagkahilo sa kanyang utak, at tila babagsak ang kanyang buong katawan. Agad na tumulo ang malamig na pawis sa damit. Siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang pisikal na kondisyon ay hindi masyadong maganda, at nang siya ay sumibak noon, hindi siya nagligtas sa pagsisikap na pagsamahin ang lahat sa kanyang sarili. Sa ganoong proseso ng pagsasanib, nagmamalasakit pa rin siya sa kakayahan ng kanyang katawan na makayanan ito. Matapos maglakad pababa na may suporta ng espiritu ng kaguluhan, ang negatibong estado ng katawan ay bumagsak ng buo. Nang umupo si Tang Wulan sa upuan, ayaw niyang gumalaw, at tila mahirap iangat ang isang daliri. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganoong kahinaan, ngunit sa oras na ito, sobrang nasasabik ang kanyang diwa. Kakaiba ang pakiramdam na ito. Ang kawalan ng laman ng katawan ay ginagawang mas gising ang utak, at lahat ng mga nakaraang pagbabago ay naninirahan sa puso. Alam ni Tang Wulan na nagtagumpay siya. Sa wakas ay nagtagumpay sa paglikha ng sarili niyang bagay. Kailangan niyang tumira at makabisado ng lubusan ang formula na ito, at sa formula na ito bilang pundasyon, pagkatapos ay magiging lohikal na isama muli ang iba pang mga kakayahan. Matapos ganap na may sama ang lahat, ito na ang sandali kung kailan siya tumuntong sa Super Daoluo, o maging sa Ultimate Daoluo. Ang kanyang ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor ay ang pundasyon na magagawang makipagkumpetensya kay Pluto Daoluo Halos sa hinaharap, tulad ng isang pseudo-god level powerhouse. Dito, sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang narinig. Nag-aatubili na itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at nakitang si Lan Fuzzy ang nakatayo sa kanyang harapan. May hawak siyang bote ng tubig at iniabot sa kanya. Pagkatapos matanggap ang tubig mula kay Lan Fuzzy, sinabi ni Tang Wulan, "Salamat." Si Tang Wulan sa mga mata ni Lan Fuzzy ay mapotla at pinagpapawisan. Ang katawan ay nasa isang ganap na gulo. Ang buong espiritu ay magulo, at ang kapangyarihan ng espiritu ay nagbabago kahit nawala. Paano ka pa makakasali sa iyong pisikal na kondisyon? Napakahalaga sa iyo ng martial arts contest na ito. Hindi alam ni Lan Fuzzy kung bakit, at biglang tinanong si Tang Wulan. Siyempre importante. Sumagot si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay uminom ng ilang malalaking lagok ng tubig ng sunod-sunod, at bahagyang mas komportable sa tubig. Humph! Malamig na sumangot si Lan Fuzzy, pagkatapos ay tumalikod. Hindi maipaliwanag. Talagang nalilito si Tang Wulan tungkol sa moody na ito. Gago na bata. Sa sandaling ito, isang malambot na boses ang biglang umalangaw sa kanyang tainga. Nang inag si Tang Wulan, ngunit agad din niyang napagtanto ang pinagmulan ng boses, at biglang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. "Mom, bakit ka nandito?" Hindi alam ng Holy Spirit Daoluo Yali kung kailan siya napunta sa kanya. Sa oras na ito, mukhang matanda na si Yali, parang matandang babae. Kaya lang, halos hindi na niya makita sa kilay ang orihinal niyang kagandahan. "Nabalitaan ko na nasugatan ka, pwede bang hindi ako pumunta dito? Nag-e-enjoy ako sa buhay na may masasarap na pagkain at inumin." "Ha? Bakit napakaseryoso ng sitwasyon?" Nang marinig ko ang sinabi ni Zhang Xin, mukhang hindi naman. "Masasabi ba? Malaki ba ang gastos mo sa pagkatalo sa isang 8-ringed Spirit Master?" Habang nagsasalita, ang kamay ni Yali ay nakadikit na sa likod ni Tang Wulan. Siyempre, hindi siya kailangang hawakan para magamot sa kanyang paglilinang, ngunit ito ay isang pampublikong lugar ng pahingahan, at palaging masama na makita ng iba. Sa malambot at mainit na kaluluwang kapangyarihan na iniksyon sa kanyang katawan, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na parang naliligo siya sa mainit na pagsikat ng araw, agad na uminit ang kanyang katawan, sarado ang kanyang mga pores, at hindi na lumalabas ang malamig na pawis. Ang mga sugat sa nakaraang katawan ay nasa ilalim din ng mainit na pagkain na ito, na hindi may larawan. Ang sarap magkaroon ng ina. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at ngumiti kay Yali. Marahan na tumawa si Yali, "Silly boy. Malakas ka, pero this time parang na-touch ka."
Damyo Anen Zenshan, ha? Nagmamadaling umiling si Tang Wulan at sinabing, ito ay sarili kong problema na hindi mahalaga kay Senior Zenshan. Natouch ako sa laro kanina lang. Mukhang nakagawa na ako ng ilang breakthrough sa power control. Dahil sa impulse, masyado akong kumilos. Kaya naman ganito. Breakthrough na naman. Ang galing ng anak ko. Nakangiting sabi ng pressure. Tinitingnan niya si Tang Wulan kahit nasaan man siya ngayon. Siya ay isang mapagmahal na ina na hindi nag-atubiling magdota. Magsasalita na sana si Tang Wulan tungkol sa kanyang sariling nararamdaman, ngunit pinigilan ni Yali, mag-concentrate ka muna, tulungan kang patatagin ang iyong pinagmulan, at pag-usapan ang iba kapag bumalik ka. Bilang walang alinlangan na pinakamakapangyarihang Healing Soul Master sa Dao Luo Xing, ang kakayahan ni Yali sa pagpapagaling ay walang pag-aalinlangan, ang banayad at walang karumihan na banal na liwanag na elemento ay tinuturok, pinagkasundo ang lahat ng contradiction, at inaayos ang pinsala sa katawan. Ang kanyang paraan ng paggamot ay hindi para ma-overstimulate ang reaksyon sa katawan, ngunit ang mag-iniksyon ng sarili niyang kapangyarihan sa kaluluwa sa katawan ni Tang Wulan, tulad ng isang kayamanan ng langit at lupa, sa paraang halos isang kumpletong muling pagdadagdag ng enerhiya. Siyempre, ang kanyang paggamot ay hindi angkop para sa lahat, ito ay hindi isang tanong ng pag-aatubili, ngunit kung ito ay masipsip, ngunit hindi lahat ay maaaring sumipsip ng gayong malambot na enerhiya. Sa sandaling ito, sa tunog ng dadada na yabag, isang figure ang naglakad pabalik sa direksyon ni Tang Wulan. Nang tumangala si Tang Wulan, nalaman niyang umalis na si Lan Fuzzy at bumalik. Bumalik sa kalmado ang ekspresyon ni Lan Fuzzy, at nang makita niya ang Holy Spirit Dao Luo na nakatayo sa tabi ni Tang Wulan, hindi niya maiwasang matigilan. Bagamat ang banal na espiritong si Dao Luo ay natural na naglabas ng hindi nakikitang hadlang na humadlang sa kanya sa paghilom ng hininga ni Tang Wulan, paanong hindi niya masasabi na ginagamot niya si Tang Wulan sa paningin ni Lan Fuzzy? Hawak pa rin ni Tang Wulan ang bote ng tubig na ibinigay ni Lan Fuzzy noon, at nang makita niya siya, hindi niya maiwasang magtanong, bakit ka bumalik? Itinuro ni Lan Fuzzy ang bote ng tubig sa kanyang kamay, ibalik mo ito sa akin pagkatapos inumin. Tumingin si Tang Wulan sa bote ng tubig sa kanyang kamay. Masama ang kalagayan niya noon at hindi nagmamasid ng mabuti. Sa oras na ito, nakita niya na ito ay isang puting bote ng tubig na may madilim na asul na marka sa harap. Ang marka ay mukhang napaka-espesyal. Ito ay isang malaking isda na nakapulupot sa isang bilog. Ito ay malinaw na hindi isang bagay. Nilampasan niya ang bote ng tubig, kinuha ito ni Lan Fuzzy, at pagkatapos ay tumingin sa Holy Spirit Dao Luo sa tabi niya, at nagtanong, ito na. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, nanay ko. Ang dalawang salitang ito ay sumagot ng natural, at biglang ngumiti si Yali. Para siyang matandang lalaki sa oras na ito, at ang kanyang ngiti ay nahayag, biglang puno ng kabaitan. Natuwid ang mukha ni Lan Fuzzy, at sumili sa ilalim ng kanyang mga mata ang inggit. Binago niya ang kanyang masamang ugali kay Tang Wulan at magalang na sinabi kay Yali, hello tita, naging bastos ako ngayon. Umiling si Yali at sinabing, ayos lang, okay lang. Pero, napakagandang babae, bakit ka nagbibihis panlalaki? Hindi laging posible na makita ang tunay na kasarian ni Lan Fuzzy sa lugar na ito, ngunit si Yali ang numero unong master ng soul healing sa mundo. Masyado siyang pamilyar sa istruktura ng katawan ng tao, natural na amoy ng katawan ng tao, at iba't ibang mga pandama. Hindi na kailangang sabihin ni Tang Wulan, nasabi na ni Lan Fuzzy sa kanya ang maraming banayad na punto tungkol sa kanyang katawan, na siya ay isang babae sa kanyang harapan. Nagbago ang mukha ni Lan Fuzzy at binigyan niya ng masamang tingin si Tang Wulan. Hindi niya alam na iyon pala ang sariling paningin ni Yali. Akala niya ay kay Tang Wulan iyon. Kinagat niya ang ibabang labi, ngunit bahagyang yumuko para salubungin si Yali. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Pagtingin sa direksyon na kanyang aalis, hindi napigilan ni Yali na ipakita sa gilid ng kanyang bibig ang pagiging mapaglaro, mahal kong anak. Pinipilit mo talaga kahit saan ka magpunta, at kumilos na parang ninong mo. Napatulala si Tang Wulan kay Holy Spirit Dao Luo, Nay, saan mo ito sinimulan? Natawa si Yali, hindi mo ba nakikita na ang babaeng ito ay kawili-wili na sa iyo? Nandito si nanay, kung hindi ko man ito makita, pagkatapos ay mabubuhay ako ng higit sa 100 taon. Nagulat na sabi ni Tang Wulan, paano ito posible? Palagi siyang nakasuot ng damit na panlalaki. At saka, mukhang may problema siya sa kanyang sexual na oryentasyon at parang gusto niya ang mga babae. Sabi ko kung gaano ko kagusto si Guyu, paano? Huwag mo nang masyadong isipin. Walang magawang sabi ni Yali, mukhang mas simple ka pa ng kaunti. Dapat itong palitan ng ninong mo. Natatakot ako na nakita ko na ito. Nalantad sa iyong mga mata ang kanyang pag-iisip, o kahit ang kanyang sarili ay hindi ko alam na naaakit ako sa iyo. Kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan mo, ngunit pagkatapos mong maglaro, bibigyan kita ng tubig sa lalong madaling panahon, kung anong uri ng mga kaibigan ang gagawin. Si Shrek 7 Devils ay hindi gaanong nag-iingat, at bumalik lamang siya upang hindi ibalik ang bote, ngunit siya ay medyo nag-aatubili na bumalik at makita ka muli, at ang pinakamahalagang punto, sa bote, mayroon siyang napakalakas na aura,
kahit na ito ay ginamit ng ilang sandali, at ang kanyang sariling mga personal na bagay ay ginagamit ng kabaligtaran, at ito ay natural na ginagamit ito. Hindi nagkaimik si Tang Wulan ng tanungin ng Holy Spirit Daoluo, ngunit hindi niya talaga maisip na mangyayari ito. Ito ay dahil hindi pa niya tinatrato si Lan Fuzzy bilang isang babae, at naisip pa rin niya na si Lan Fuzzy ay pagalit sa kanyang sarili. Imposible ina, alam mo, si Guyo lang ang gusto ko. Umiling ang kanyang ulo na parang nakaumbok na tambol, na may malademonyong ekspresyon sa kanyang mukha. Haha! Guyana, ang batang ito ay talagang masaya, at ang iyong walang pag-aalinlangan na pagtitiwala sa kanya at ang pagtitiyaga na ito ay talagang nakakainggit sa aking ina. Kung ang iyong ninong ay nagpasya sa iyo, paano ka makakakuha ng napakaraming tama at mali? Ang nakakapagpabuti sa iyo kaysa sa kanya ay hindi mo binibigyan ng ibang mga babae ng anumang pagkakataon ng hindi pagkakaunawaan. Ito ay napakahusay. Sana ay mapanatili mo ito. Ano ang pag-asa? Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tang Wulan. Tila itinuro ng Holy Spirit Daoluo, sa mundong ito, napakaraming tukso. Matapos mapatatag ang kanyang pisikal na kondisyon, lumabas si Tang Wulan at Holy Spirit Daoluo sa malaking stadium. Sa orihinal, upang hindi ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan, hindi sila dapat nagsama, ngunit nag-aalala ang Holy Spirit Daoluo sa kanyang kaligtasan at ipinadala siya sa Panday. Ang pasukan ng asosasyon. Sa oras na ito, huminto ang isang marangyang sasakyan sa harap ng Blacksmiths Association. Nakaharap ang madilim na asol na pinto ng kotse. Bumaba sa loob ang isang lalaking nakasuot ng kasuotan ng kasambahay at gumawa ng pakiusap kay Yali. Ngumiti si Yali at pumasok sa kotse, isinara ang pinto, at tahimik na umalis. Nakikita ko kung gaano ka kasaya, gamaan ang pakiramdam ko. Sabi ng lalaking nakaupo sa kotse na may ngiti sa labi. Yeah. It's been a long time since I was so happy. People always need hope. Kapag nakakakita sila ng pag-asa sa buhay, natural na magiging masaya sila. Kapag bata ka, hindi madaling makontento. Dahil hindi ka kontento, hahabulin mo pa. Mas marami akong kaalaman. Pagtanda ko, gusto ko na lang mag-settle down, kumapit sa kung anong meron ako, and feel the hard-won happiness of every day. Okay lang kung naiisip mo. Marahan na bamantong hininga ang lalaki, ang mga mata ay parang nawawalan ng focus. Napangiti si Yali at nagsabi, minsan, pakiramdam ko ay napakahusay ng pakikitungo sa akin ng Diyos. Sa isang asawang tulad ni Brother Ming, maaari kaming mamuhay ng masaya ng magkasama sa loob ng mga dekada. Ano ba ang hindi nasisiyahan? Dinala niya ako upang makita ang halos karamihan sa mga magagandang bagay sa mundong ito. Noong ako ay matanda, ako ay nasa problema. Gusto kong sumama sa kanya, ngunit hindi ko inasahan na ganoon kabait ang aking anak, kaya hindi ko inasahan na ang Diyos ay magiging masaya sa akin. Ang kaligayahang ito ng pamilya kapag ako ay matanda na, marahil ito ang pinakamalaking tulong ng Diyos sa akin. Nagtatakang tumingin ang lalaki kay Yali at tiningnan ang ngiti sa mukha nito, ngunit may hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Kung ano ang gusto niyang sabihin, tutal hindi naman niya sinabi. Hindi mo ba ako hiniling na kumain ng pinakamasarap na meatballs? Ang tagal ko nang hindi nasusubukan. Tara na. Napangiti si Yali. Bagamat matanda lamang siya ay nakita pa rin niya ang pag-indayog ng puso ng lalaki, na parabang bumalik siya sa nakaraan. Isang sinag ng liwanag na nagniningning ng maliwanag sa dagat ng espiritu, na parabang nakita ng mga ulap ang araw, hindi alam ni Tang Wulan kung gaano nakatagal mula nang pumasok sa isip hanggang sa kasalukuyan, ngunit malinaw niyang nararamdaman ang sublimation ng dagat ng espiritu. Ang pakiramdam ng pangangimbabaw na ito ay hindi mailalarawan bilang maganda, dapat itong isang pagbabago sa husay. Kahit na siya mismo ay hindi inaasahan na ang ganitong uri ng pagbabago sa kalidad ay lilito pagkatapos na ang espiritual na kapangyarihan ay nilinang sa espiritual na kaharian. Ang malaking espiritual na kapangyarihan sa dagat ng espiritu ay mayroon na ngayong dagdag na patong ng makulay na halo mula sa orihinal na gininto ang kulay. Bagaman ito ay isang napakanipis na layer, ang manipis na halo na ito ay nagbibigay sa mga tao ng isang mahiwagang texture. Ang mga makukulay na halo na ito ay naiwan sa dagat ng espiritu pagkatapos makumplito ang suntok. Ang kabuuang halaga ay napakaliit, napakakaunti, ngunit sila ay totoo. Dati nang hinigop ni Tang Wulan ang elemental calamity energy sa kanyang katawan, at karamihan sa kapangyarihan ng batas ay napalitan ng dumadagandong na jail vine. Para sa ordinaryong kulog, ang kulog na puno ng kulungan ay palaging mabilis na sumisipsip, ngunit ang ganitong uri ng makulay na kulog ay maaaring sumipsip nito sa mas mabilis na bilis. Mas mabagal. Sinusubukan din ng ibang mga espiritu na sumipsip, ngunit ang bilis ng pagsipsip ay mabagal din. Katulad mismo ni Tang Wulan, higit siyang umaasa sa mga elemental na kulog na ito upang pandayin ang kanyang katawan, palakasin ang kanyang katawan, ngunit hindi niya ito direktang hinahayaan. Ito ay nagiging bahagi ng sariling katawan. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay sumailalim sa ilang banayad na pagbabago. Ang pinakakakaibang bagay sa pagbabagong ito ay ang kapangyarihan ng batas ay pumasok sa kanyang espiritual na mundo ng mag-isa, at ito ay natunaw sa espiritual na dagat. Ang pakiramdam ng pagbabago sa kalidad sa dagat ng espiritu ay hindi maaaring pekeng.
Bagamat si Tang Wulan mismo ay hindi alam kung gaano kalaki ang maaabot ng pagpapabuting ito, walang duda sa pagpapabuti. Ang elemental na kulog na naipon sa katawan noon ay nawala, ang isang bahagi ay pinakawalan sa dalawang magkasunod na labanan, at ang isa pang bahagi ay nasa dagat ng espiritu. Ang batas ng makulay, kinuha ni Tang Wulan ang isang pangalan para sa makulay na liwanag na ito. Mukhang hindi mali ang pamamaraan ko sa paglilinang. Ang pinakamalaking problema sa nakaraan ay hindi ko alam kung paano ay absorb ang mga batas na ito ng enerhiya. Kapag ang nucleus at ang dagat ng espiritu ay Trinity, oras na upang subukang makuha ito. Katulad ng dagat ng espiritu, mayroong maliit na kaluluwang ubod na lumitaw sa dagat ng espiritu. Kung sinabi na ito ay higit pa sa isang ilusyon na pag-iral, kung gayon mayroon na itong entity ngayon, kahit na ang entity na ito ay hindi pa magagamit. Soybeans ang laki, pero mas maganda ito kaysa wala. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kabuuang dami ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit kumpara sa dati, ito ay naging mas pino. Oo naman, kailangan ko pa ring ma-pressure, at kailangan kong bigyan ang sarili ko ng mas mataas na layunin. Laging tumangala para patuloy na umunlad. Bumalik ang kamalayan, at dahan-dahan siyang nagising mula sa pagmumuni-muni. Ang naunang mabigat na pinsala ay nabura, at bukod sa matinding gutom, ang buong katawan ay hindi inaasahang hindi komportable. Ang pinakamalaking pakinabang na dulot ng pagpapabuti ng lakas ay ang pagpapabuti ng paniniwala, na lalong nagpalakas sa kanyang kumpiyansa sa pagsasanay ng husto. Gu Yu, naghihintay sa akin, isang araw ay susurpresahin kita ng aking lakas, at sa oras na iyon, anuman ang gusto mong gawin, ako ay nasa iyong tabi. Tahimik na kwarto. Dahan-daang iminulat ni Gu Yana ang kanyang mga mata, at may bahagyang pait na lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Wulan, ayoko talagang lumakas ka. Alam mo ba na kapag lumakas ka sa isang tiyak na lawak, ang iyong kalaban ay nagpatuloy ang round robin, tulad ng matagumpay na naipasa ni Tang Wulan sa unang antas, madaling natalo ni Chenggu Zhangting ang kanyang kalaban, gayon din si Lan Fauzi sa ika-4 na grupo. Pagpasok sa round robin stage, ang mga upset ay bihirang makita, at ang unang round ay nagtatapos ng maayos pagkatapos ng 5 araw na round. Sa listahan ng bawat grupo, mayroon ding rankang order. Ang natalo sa unang laro ay natural na nasa likod, at ang nanalo sa unang laro ay nasa unahan. Tungkol sa labanan sa pagitan ni Tang Wulan at Levi, maraming pagsusuri pagkatapos ng laban. Maraming tao ang naniniwala na si Tang Wulan ay mapalad na manalo sa labanang ito. Kasabay nito, may espesyal na nag-interview kay Levi pagkatapos ng laban, ngunit tahimik si Levi. Sinabi niya na tumanggi siyang ipagtapat ang totoong sitwasyon ng digmaan noong panahong iyon, ngunit sinabi niya na kumbinsido siya na siya ay natalo. Gayunpaman, ang pangkalahatang prediction ranking ni Tang Wulan sa Martial Arts Recruiting Conference na ito ay hindi umunlad ng may tagumpay, ngunit bumaba. Tutal, nagsuka siya ng dugo noong araw na iyon at nagpakita ng napakasamang pisikal na kondisyon. Sino ang nakakaalam kung makakabawi siya sa loob lamang ng ilang araw? Si Tang Wulan ay gumugol ng 3 buong araw sa pagmumuni-muni. Matapos gumaling ang kanyang katawan, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa tiyanduan ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, ang pangkasalukuyang day forging ay ang pinakamahusay na paraan ng pagsasanay, at kasabay nito, kailangan niyang makipag-ugnayan sa batas ng mga elemento upang maunawaan ang ipinagbabawal na pamamaraan ng Dragon King na kanyang nilikha. Ang Dragon Emperor Breakang ay ang unang anyo ng ipinagbabawal na batas, ngunit hindi ito ang huling anyo. Kaya lang hindi masabi mismo ni Tang Wulan kung kailan niya naiintindihan ang pangalawang formula. Sa araw ng laban ng ikatlong grupo, halos tumapak si Tang Wulan sa isang lugar para makarating sa Mingdu Stadium. Ito ay hindi masyadong maaga o huli. Pumunta ako sa rest area at naghintay. Ngayon, ayon sa utos, siya ang pangalawa sa paglalaro, kaya huwag masyadong mag-alala. Sa rest area, dumating na ang 10 manlalaro mula sa 3 grupo. Ang 3 grupo ay sa umaga at ang 4 na grupo ay sa hapon. Umupo si Chenggu Zhangting Damajindaw sa isang tabi habang nakapikit at nagpahinga. Ang iba ay nasa iba't ibang lugar din, ngunit sa oras na ito, walang 10 tao sa rest area, kundi 11 tao, maliban sa isa sa 3 grupo. Bilang karagdagan, may isa pang kabilang sa 4 na grupo, at ito nga ay si Lan Fauzi. Si Tang Wulan ang huling pumasok sa 3 grupo. Pagkapasok niya sa pinto, naakit niya ang atensyon ng lahat, at maging si Chenggu Zhangting ay nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kutis ni Tang Wulan sa oras na ito ay bumalik sa normal, at ang buong tao ay hindi nag-iba. Bahagya pa siyang nakahawak sa baba, at mahinahong umupo. Siyempre nakita rin niya si Lan Fauzi, pero nang maisip niya ang mga sinabi ni Yali noong araw na iyon, nagkunwari siyang hindi ito nakikita. Sa pagtingin sa kanya ng ganoon, hindi maiwasan ni Lan Fauzi na makaramdam ng pangangati sa puot, ngunit hindi siya sumulong. Hindi ba ang bastos na ito ang magkukusa para kumustahin? Hindi niya alam na hindi sinasadyang umakyat si Tang Wulan. Sa kanyang buhay, bukod kay Guyana, nakipag-ugnayan din siya sa ilang iba pang kababaihan, tulad ni Wu Si Duo at Dai Yuner. Sa partikular, malaki ang binayaran ni Dai Yuner para sa kanya. Ngunit si Guyu ay nasa kanyang puso na, at wala siyang maibigay sa kanila.
Sa makatuwid, ngayon ay nagsuot na lamang si Tang Wulan ng parang pusong hitsura, at hindi nilayo na bigyan ng pagkakataon ang sinuman. Maging ang kuryosidad tungkol sa pagkakakilanlan ni Lan Fuzzy ay hamupa na. Maaaring pumasok ang mga kalahok sa unang laro. Pumasok ang isang staff para magpaalala. Sabay na tumayo ang dalawang contestant sa ikatlong grupo, nagkatinginan, at nag-walk out. Ang lahat ay isang katunggali, at walang dapat batiin. Lakas ang huling salita. Sa sandaling ito, ang hindi inaasahan ni Tang Wulan ay tumayo si Chenggu Zhangting at naglakad papunta sa sofa sa tapat niya at umupo. Yulungyo, tama ba? Hello, ako si Chenggu Zhangting. Iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at maging siya ay kailangang aminin na ang kanyang karibal sa pag-ibig ay magaling pa rin. Ngayon si Chenggu Zhangting ay nagsusuot ng puting casual na suit na walang mga dekorasyon, ngunit ang mga manggas ay hinayla hanggang sa mga siko. Ang buong tao ay mukhang napaka-refresh. Para siyang nasa 20s, hindi tulad ng 30. Isang mahinang liwanag ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga mata, sinabi ni Chenggu Zhangting, kami ay nasa isang grupo at kami ay itinuturing na itinadhana, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo sa sitwasyon ng aming grupo. Bahagyang sinabi ni Tang Wulan, hindi ito makakaapekto sa aking kwalifikasyon. Si Chenggu Zhangting ay halatang stagnated, ano ang ibig sabihin na hindi siya maaapektuhan para maging kwalipikado? Malinaw niyang sinasabi na walang makakatalo sa akin. May nguya sa gilid ng bibig niya, oh. Ganun ba? Para makita yan. Sana lang hindi ka na magkasakit. Gusto mo mang talunin, sana matalo kita sa kasagsagan mo, baka magsisi ka. Oh, ang sagot ni Tang Wulan ay isang salita lamang. Tiningnan ni Chenggu Zhangting ang mapagmataas na tingin ng kanyang kalaban, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay medyo mas mahaba, tumayo, naglakad patungo sa inisyatiba ni Tang Wulan, yumuko, at mahinang nagsabi sa boses na tanging si Tang Wulan lang ang nakakarinig, alam mo ba? Si Nana ay akin, walang sino man ang makakaagaw sa kanya palayo sa akin. Ang bad breath mo. Samandal si Tang Wulan at iniangat ang kanyang ulo sa pagkasuklam. Sinadya niyang sabihin ng malakas ang tatlong salitang ito, para hindi maiwasang mapatingin ang lahat ng naruroon. Sa isang puff, hindi mapigilan ni Lan Fuzzy ang mapangiti. Nakakainis talaga tong lalaking ta. No, to be precise, nakakainis yung dalawang lalaki. Kung kinurot yung dalawang nakakainis, parang sila din. Isang magandang bagay. Gaano man kagaling gumaling si Chenggu Zhangting, hindi niya maiwasang maramdaman na parang isang bulkan ang sumasabog. Bigla niyang itinuwid ang kanyang katawan, tinitigan si Tang Wulan na may nakakapasong mga mata, nag-click sa kanya gamit ang isang hintuturo, at pagkatapos ay tumalikod. Hindi man lang nagstay sa lounge. Sa pagtingin sa likuran ng kanyang pag-alis, si Tang Wulan ay nagsabi lamang ng mahina, hindi ba siya tinuturuan ng kanyang mga magulang na huwag gumamit ng daliri para ituro ang isang tao. Napakabastos, ito ay isang ekspresyon ng walang tutor. Ang iba sa tatlong grupo ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa, ngunit walang sumagot. Ang bawat batang malakas na lalaki ay may sariling mapagmataas na panig, ang ilan ay panloob na pagmamataas, ang ilan ay panlabas. Gayunpaman, ang pagmamataas ay hindi nangangahulugan ng pagiging tanga. Sino ang hindi nakakaalam kung kanino nanggaling si Chenggu Zhangting? Ang pagsasabing wala siyang tutor, hindi ba't minumura lang nito ang Panginoon ng kontemporaryong espiritong nagkakalat ng pagoda? Matapang ba talaga itong si Yulungyu o tanga? Sinadya talaga ito ni Tang Wulan. Hindi niya alam kung bakit, hindi siya nagalit nang makita niya si Chenggu Zhangting. Lalo na noong naisip ko na ang lalaking ito at si Gu Yana ay parehong nagkakalat ng Spirit Tower, may mahinang apoy na nag-aapoy sa aking puso. Kahit siya ay hindi alam, ito ay talagang isang pakiramdam ng selos. Tumayo si Lan Fuzzy at umalis, dahil nagsimula na ang laro, at si Tang Wulan ay nasa entablado sa susunod na laro. Nang makita kong muli si Tang Wulan ngayon, halatang gumaling na ang kanyang pinsala, at malabo pa ring naramdaman ng matinding mental na kapangyarihan ni Lan Fuzzy na medyo iba ang hitsura niya, na parang may mahinang liwanag na sumisilip sa kanyang katawan, napakahina, tanging ang espiritual na kultibasyon na base lamang na umaabot sa espiritual na kaharian ang maaaring malabo na makatuklas ng kaunting pagkakaiba. Nagtagal ang unang laro kaysa sa inaasahan. Inabot ng 30 minuto bago tinawag si Tang Wulan para maghanda para sa laro. Pakiusap. Isang matangkad na binata ang lumapit kay Tang Wulan at sinabi sa kanya na may game time na ekspresyon. Ang sinumang makatagpo ng Tang Wulan, isang may titulong daw low-level powerhouse, ay hindi makakagawa nito ng walang game time na pagpapahayag. Tumango si Tang Wulan sa kanya, at naglakad palabas ng walang sinasabi, ngunit sa kanyang isip ay naalala niya ang lakas ng taong ito na ipinakita sa impormasyon. Ganoon din ang walong singsing na kontra. Nagmula ito sa militar at isang talento na espesyal na sinanay ng militar. Malaki ang lakas ng militar, at syempre mayroon din itong sariling training base. Napakaraming sundalo sa buong federation, at natural na walang kakulangan sa mga natatanging tao. Ang pagpili ng ilang partikular na natatanging talento mula sa kanila para sa pagsasanay ay ang gagawin ng bawat rehiyong militar. Ganito ang kaso ng Blood God Camp ng Blood God Legion. Natural may iba pang legion. Ang Gale Sword Demon na si Sima Jinchi ay nilinang ng Southern Legion.
Ang kalaban ni Tang Wulan sa ikalawang round ng round robin ay nagmula sa Northern Army, kung tutuusin, mula sa North Sea Fleet. Ayon sa datos, isa itong malaking koronel, at isang hakbang na lang ang layo niya sa general. Ang North Mount Squadron, ang elite ng North Sea Fleet, ay mismong kapitan ng North Mount Squadron. Ang aktwal na karanasan sa labanan ay napakayaman, lalo na mahusay sa kontrol ng mecha. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga sundalo at ordinaryong Soul Master ay ang pagkakaroon nila ng mas aktwal na labanan, at mas mahusay din silang lumaban sa ilalim ng iba't ibang kondisyon, at mas mahusay silang pumatay ng isang suntok. Lalo na ang mga sundalo na umabot sa kanyang antas ay dapat na maging target ng iba't ibang resource tilt sa hukbo. Nang sumali ang Shrek 7 Devils sa militar, lahat sila ay nasiyahan sa gayong mga benepisyo. Ang pangalan ng kapitan ng Northmount ay parang Makita, isang napakasimpleng pangalan. Magkasunod na lumabas ng rest area ang dalawa. Napakaganda ng sound insulation ng rest area kaya narinig agad nila ang maingay na tunog sa labas pagkalabas ng rest area. Ang nakaraang laro ay sapat na mahaba, na nangangahulugan na ang laro ay sapat na kapanapanabik, at ang mood ng madla ngayon ay medyo mataas. Susunod, ang dalawang manlalaro na lalahok sa ikatlong grupo ngayon ay ang Makita, ang kapitan ng Northmount of the North Sea Fleet, at si Yulong Yu mula sa Blue Electric Tyrannosaurus family. Sa huling round ng laro, lahat sila ay nanalo at lahat sila ay may mga puntos na para sa isang panalo. Tapos, sa laro ngayon, kung sino man ang manalo at matalo ay napakahalaga. Kung sino ang manalo sa final may kakayahang tumayo muli, ngunit supilan din ang isang malakas na katunggali. Ang komentarista ay si Fe pa rin, ang kanyang boses ay kaaya-aya, at ito ay parang komportable. Sunod-sunod na umakyat sa entablado sina Makita at Tang Wulan, at nagkusa ang Makita na maglakad patungo sa kabilang bahagi ng entablado ng kompetisyon, na pinalawak ang distansya sa pagitan ng Tang Wulan at Tang Wulan. Si Fe ay nagsusumikap pa rin sa kanyang trabaho. Wala talagang masabi ang sitwasyon ng huling laro ni Yulong Yimian. Natalo niya ang kalaban niya sa mahinang pisikal na kondisyon at mabilis na umalis pagkatapos ng laro, at ang kalaban niyang si Levi's noon ay ayaw ding ma-interview. Kaya hindi namin alam ang proseso ng laro. Pero ang Northmount's Captain's Captain ay napakahusay sa huling laro. Ginamit niya ang Imakit opponent ngayon ng exclusive. Manahimik ako, malabo kong nararamdaman ang madugong amoy ng kanyang espada sa huling laban. Kung tutuusin, mas mataas ang cultivation base ni Tang Wulan, kaya natural na tinatawag na challenger ang Makita, na may mas mababang cultivation base. Dahil sinadya ni Tang Wulan na ipinakita ang pagmamalaki ni Yulong Yu noon, hindi niya masyadong naobserbahan ang kanyang kalaban. Sa oras na ito, magkaharap sa entablado, natural na nakikita niya ang kanyang kalaban. Ang Makita ay matangkad at malakas, at ang kanyang mga kalamnan ay hindi masyadong pinalaki. Nakatayo doon na parang sibat, ang mga katangian ng isang sundalo ay walang alinlangan na kitang-kita. Bilang karagdagan, walang espesyal na lugar na hindi inaasahan, ngunit ang pagiging hindi mapagpanggap ang dahilan kung bakit mas maingat si Tang Wulan. Kung ikukumpara sa kanilang mga naunang kalaban, ito man ay Wuchang o Levi's, sa isang kahulugan, sila ay higit na nasa mga mata ni Tang Wulan upang ilarawan ito gamit ang mga salita ng katangian, ang Gate of Summons, ang Crystal Ball Illusion. Ang lahat ng ito ay napakahusay na martial arts, ngunit kung ikukumpara kay Tang Wulan mismo, ang martial arts na ito ay lahat ng trail, wala. Pero iba ang Makita. Parang espada ang martial spirit niya. Maraming mga martial arts ng mga sundalo ang ganitong uri ng napakasimpleng hitsura, ngunit ang personalidad ng taong ito ay ganap na naiiba. Walang napakaraming magagandang bagay, ngunit ito ay malinaw na mas mahusay kaysa sa dati. Ang mga kalaban ay mas mahirap harapin. Sa pagharap sa gayong kalaban, nagbigay din ng higit na paggalang si Tang Wulan. 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Sa pag-anunsyo ng pagsisimula ng laro, kumilos agad ang Makita. Ang kanyang anyo ay parang kidlat at dumiretso kay Tang Wulan. Ang mga hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi malaki o maliit, sa isang katamtamang antas, ngunit ang bilis ay napakabilis. At habang nagmamarcha ay patuloy na tumataas ang matalim na aura sa kanyang katawan. Isang talim ng liwanag ang nag-drill mula sa tuktok ng kanyang ulo at nakasabit sa kanyang ulo. Ang mahabang espada ay 4 na talampakan ng haba, at ang talim ay matalim. Ang puting nyebe na talim ng talim ay patuloy na naipon kasabay ng kanyang pagsulong. Hindi ito naging mas malaki, ngunit ang mahabang talim mismo ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Kapag nagmamadali sa kalahati ng distansya, ang mahabang kutsilyo ay ganap na naging isang nakasisilaw na maliwanag na kulay. Sumigaw si Makita, biglang itinaas ang kanyang mga kamay, hinawakan ang hawakan ng mahabang kutsilyo sa itaas ng kanyang ulo, at lumakad ang lalaki na may hawak na kutsilyo, at ang katawan at ang kutsilyo ay nagsanib sa isa. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang kabilang partido ay tila naging matalim na gilid sa isang iglap, at walang iba kundi ang matalim na gilid. Ito ay kumikislap sa isang iglap, ang liwanag ng talim ay kumikinang, at ang espasyo sa magkabilang gilid ng ilaw ng kutsilyo ay tila nag-iisa, tanging yun lamang. Ang liwanag ng talim ay nahulog mula sa langit nang ang espiritu at enerhiya ng Makita ay tumaas sa sukdulan, at agad itong pinutol. Bame ang
Mula nang sumali sa mga espesyal na puwersa, pinalitan ng Makita ang kanyang mahabang espada sa pangalang ito. Bilang karagdagan sa kanyang talento, maaari siyang makarating sa puntong ito, ngunit higit pa ay mahirap na trabaho. Sa North Sea Fleet, mayroon siyang palayaw na tinatawag na King of 10,000 Swords. Hindi ibig sabihin na mayroon siyang 10,000 kutsilyo, ngunit 10,000 kutsilyo ang pinuputol niya sa dagat araw-araw. 10,000 dolyar para ilabas lahat. Makikita kung gaano siya kahirap sa cultivation. Gaano man kagulo ang mga alon, ang kailangan lang niyang gawin ay putulin ang dagat. Ang kanyang swordmang ay nabuo sa antas na ito. Sa simulay walang sword beam, hanggang sa sword beam na may isang paa, dalawang paa, tatlong paa, isang paa, dalawang paa, at tatlong paa. Pagkatapos ang ilaw ng talam ay muling nagtatagpo at nagsalubong pabalik sa mahabang kutsilyo mismo. Ginamit niya ang prosesong ito sa loob ng 13 taon. Hanggang sa ang liwanag ng espada ay ganap na natunaw sa mahabang kutsilyo na ang formula na ito ay ginawa. Tinawag niya ang formula na ito, ang paghahati ng dalawang mundo. Ang dalawang mundo ay nahahati, isang yin at yang. Sa pagkakataong ito, hindi na tumigil si Tang Wulan, sa halip ay tumalbog siya at sumugod sa beam ang kutsilyo ni Maptian. Ang beam knife ay walang matalas na gilid, ngunit ang mapait na aura ng espada ay aktwal na nakaapekto sa buong yugto ng kompetisyon. Sa ganitong sitwasyon, maaari pa ring harapin ni Tang Wulan ang hindi nakikitang matalas na aura ng espada. Ito lamang ay sapat na. Mas naging solemn na ang mga mata ni Makita. Ngunit marami na siyang naranasan na labanan at ang kanyang mga paniniwala ay lubos na matatag, at hinding-hindi niya babaguhin ang kanyang orihinal na intensyon dahil sa mga pagbabago sa kanyang mga kalaban. Siyang, nagkalapit na ang dalawang panig. Lahat, mangyaring bigyang pansin ang hangin sa harap ng beam ang knife. Sigaw ng commentator na si Effie. Ang mga manunood ay tumingin ng mabuti, at sigurado, sa harap ng hilagang espada, tila may liwanag na hinihigop. May dampi ng itim sa harap ng mahabang espada, na tila unti-unting naipon kasabay ng pasulong na tulak ng kanyang figure. Pagkatapos ay nakita nila ang pilit ni Tang Wulan, itinaas ang kanyang kanang kamay, at direktang hinawakan ang talam, at sa sandaling hinawakan niya ito, ang kanyang kanang kamay ay naging ganap na asul lilang. Keng. Gamitin ang palad para agawin ng martial spirit beam ang sword ng kalaban. Medyo napatulala ang komentarista na si Effie nang makita ang eksenang ito. Isa rin siyang soul master. Bagamat hindi siya malakas, hindi mabilang na mga kaso ng labanan ang kanyang pinag-aralan. Ito ay tiyak na dahil dito na siya ay inanyayahan upang magpaliwanag. Ngunit tulad ni Tang Wulan, napakabihirang humawak ng mga sandata ng ibang tao gamit ang kanyang mga kamay sa sandaling siya ay bumangon. Higit pa rito, ang Demon Knife ay kilala bilang dibisyon ng dalawang mundo, at ang talas nito ay talagang nakakatakot. Mahuli kaya ito? Hindi mo na gusto ang iyong mga kamay. Sa kanyang pagkamangha ay nahawakan na ng palad ni Tang Wulan ang Beam ang Dao. Ang kapangyarihang nabuo ng agarang banggaan ay nagbibigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Una sa lahat, nakita ng madla ang nabasag, at ang nabasag ay ang itim sa kutsilyo ng Beimang. Nang hawakan ng kanang kamay ni Tang Wulan ang talam ng Beimang sword, ang hangin ay tila naging sapot ng gagamba, at ang mga itim ay bumagsak palabas bago magdikit ang eskrimador. Ang lilang kahulugan sa mga mata ni Tang Wulan ay nanlilisik, at siya ay sumigaw ng malamig, at pagkatapos ay nakasentro sa kanyang kanang kamay, isang grupo ng asul-violet na kulog at kidlat ang sumabog na parang kulog sa isang maaraw na araw. Medyo napapanahon din ang tugon ni Makita. Hindi mabigla sigo na nahawakan ni Tang Wulan ang kanyang Demon Knife sa sitwasyong ito. Ang kanyang martial soul ay agad na binawi at nawala sa mga kamay ni Tang Wulan. Iniiwasan ang dagandong ng pagsabog ng kulog, at kasabay nito, ang hugis ng katawan ay umikot, ang buong tao ay umiikot, ang hindi mabilang na mga ilaw ng espada ay tila bumubulusok mula sa katawan ni Tang Wulan, na naglalagas. At ang kulog na iyon ay sumabog sa sandaling ito. Sa matinding dagandong, ang mga talim ay nabasag ng kulog, at hindi sila makalapit. Gayunpaman, ang katawan ni Tang Wulan ay hindi nahulog, at siya ay direktang kumislap sa gilid at mabilis na lumabas. Pagkatapos ay nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa hangin. Parang isang kisap mata lang, tatlong Tang Wulan ang biglang lumitaw sa himpapawid, at isang tatsulok ang nakabalangkas sa himpapawid. Ang mas nakakatakot ay ginawa ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay sa bawat tuktok ng tatsulok. Ang aksyon ng pagbaril sa bawat bumaril sa hindi mabilang na mga kidlat, na magkakaugnay sa hangin sa isang malaking lambat. Ang mga paikot-ikot na kidlat na iyon ay hindi maaaring hatulan ang direksyon, ngunit ang core ng tatsulok ay makita. Kumikilos si Guyana sa isang kidlat na tatsulok. Sigaw ulit ni Effie. Siyempre, alam niya ang tungkol sa mech movement na ito na ginawa ni Tang Wulan sa panahon ng assessment, at na-verify na ito ng Mecha Masters Association. Ito ngayon ay opisyal na isa sa mga aksyon ng mecha. Maingat ding sinuri ng Mecha Masters Association kung ano ang gusto nito. Gaano kahirap para sa mecha na gawin ang pagkilos na ito? Ang pinakamahirap na punto ay ang mga mekaniko mismo ay kailangang makatiis ng napakaraming epekto sa isang iglap, at sa parehong oras ay kailangan nilang kumpletuhin ang mga napakatumpak na operasyon. Gaano kadali iyon? Ngunit ginamit ito ni Tang Wulan sa sarili niyang katawan sa sandaling ito.
Ito ay hindi isang mecha, at walang mecha control. Alin ang mas mahirap sabihin, ngunit ang makumplito ang mga ganoong aksyon at pag-atake sa bilis na ito ay talagang kamangha-manghang sa mga tuntunin ng bilis. Ang katawan ni Makita ay biglang bumagsak sa lupa, at isang talam ng liwanag ang yumanig sa langit, at agad na sumugod sa hangin, na parang nawala ang kanyang buong pagkatao, at siya ay ganap na isinama sa talam. Mga kutsilyong bimang, niyanig ng mga kutsilyo ang mundo. Sumambulat ang kaunos-lunos na amoy ng bakal at dugo, at nang tumama ang kulog at kidlat, biglang kumalat ang liwanag ng talam, na pumutol sa kulog at kidlat. Sa ilang sandali, ang liwanag ng talam at ang kulog at kidlat ay sumasalamin sa hangin. 3 beses na ang figure ni Tang Wulan ay tumagal lamang ng ilang sandali, bago siya ay nag-iisa muli, at pagkatapos ay bumangga siya sa liwanag ng espada. Nagtataka si Effie, kung bakit ang paraan ng pakikipaglaban ni Yulongyu na ito ay palaging tila kamatayan, ngunit ang epekto ay nakakagulat na mabuti. Bagamat dalawang galaw lang ang laban ng dalawa, kitang-kita na si Yulongyu ang nangibabaw. Ganito na ang kaso ng si Makita ay haharapin niya ng saksak sa harapan. Boom! Nakatagilid ang talam, nakaharang sa katawan ni Tang Wulan. Si Tang Wulan ay parang isang cannonball, sumasabog sa sandali ng banggaan. Boom! Ang bughaw lilang thunderball ay sumabog sa hangin, at ang figure ay lumipad bilang tugon sa tunog, at nahulog, ito ay Makita. Sa pagkakataong ito, medyo nasunog ang buong katawan niya, at may mga kumikislap na electric light sa katawan na halatang tinatamaan ng kulog. Nang hindi humabol, bumagsak si Tang Wulan sa lupa at mahinang nagsabi sa direksyon ni Makita, battle armor. Sinubukan ni Makita ang kanyang makakaya upang ayusin ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Ang kanyang soul power ay kilala sa kanyang talas at explosive power, ngunit ang kidlat na tumagos sa kanyang katawan ay masyadong malakas, dahilan upang ang kanyang mga kalamnan at maging ang kanyang kaluluwa ay patuloy na kumikibot. Malinaw, kung patuloy na umatake si Tang Wulan ngayon, baka natalo na siya. Bago ang labanang ito, ang kanyang tansya kay Tang Wulan ay napakataas na, ngunit nang talagang harapin niya ang kalaban, napagtanto niya na ang pagtatansya na ito ay hindi sapat. Ang kalaban ay higit sa kanyang sarili sa mga tuntunin ng lakas, bilis, at martial arts. Ang tila walang ingat na paraan ng pakikipaglaban ay ganap na pagtitiwala. Si Tang Wulan mismo ay lubos na nasisiyahan sa kanyang sarili. Pagkatapos ng dati niyang pag-unawa sa ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor, nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa pagmamanipula ng kanyang iba't ibang kakayahan. Lalo na ang pagsasanib sa kaluluwa. Tinalakay din niya ito kay Passionate Daoluo, kung bakit halos hindi pinakawalan ng mga high-level spirit masters ang kanilang mga espiritu para lumaban, dahil ang fighting power ng mga espiritu mismo, gaano man ito kalakas, hindi ito kasing ganda ng direktang pag-attach sa kanila sa spirit masters para madagdagan ang kapangyarihan ng spirit masters. Maganda ang epekto. Hiniram lang ni Tang Wulan ang ilan sa kapangyarihan ng Tyrannosaurus nang matamaan niya ito, at ang kulog at kidlat ng dumadagandong na yan Prison Vine ay palaging nagmumulto sa kanya, at ito ay perpekto upang pagtakpan ang kanyang tunay na martial soul. Tunay ngang napakalakas ng kalaban, ngunit kung tutuusin, hindi siya kapantay niya, lalo pa ang isang walong singsing na kaluluwang Daoluo, kahit isang may titulong Daoluo, hanggat hindi pa ito umabot sa antas ng isang super Daoluo, mahirap bigyan siya ng create trouble. Alam mo, si Tang Wulan ay isang tao na isang kaaway na bansa, na may desisyon ng 5 Diyos na gugulatin ang Xingluo Empire. Ang lakas nga ng Makita ay napakalakas, pero kumpara kay Tang Wulan, kung tutuusin, hindi naman siya kapantay. Kung hindi dahil sa paggalang sa mga sundalo, hindi magiging ganito ang laban ni Tang Wulan. Matapos huminga ng malalim, tumingin ng malalim si Makita kay Tang Wulan, Mecha, pakipayuhan. Habang nagsasalita, may kumikislap na itim na ilaw sa kanyang kamay, isang sinag ng liwanag ang lumabas at mabilis na lumaki, at isang itim na mecha na may taas na 7 metro ang lumitaw sa likod ng Makita. Ang itim na ilaw ay nag-project, agad na kinaladkad ang kanyang katawan sa mecha, isinara ang pinto, at natapos ang istasyon. Mecha. Naalala lang ni Tang Wulan na hindi ipinagbabawal ang paggamit ng mecha sa martial arts contest, na medyo kawili-wili. Mecha ay mecha. Matapos makapasok sa Makita, ang itim na mecha ay nabuhusan ng buhay, at bigla itong sumisid patungo kay Tang Wulan. Isang higanteng espada ang sandata nito. Ang higanteng espada ay agad na naging maliwanag na maliwanag, tulad ng nakaraang hilagang espada. Ngunit dahil sa pagsasanib ng mga Soul Master at Mecha, ang kapangyarihan ay hindi lamang tumaas ng isang antas. Tumapak si Tang Wulan sa lupa gamit ang kaliwang paa at tumalbog. Agad na natatakpan ng kaliskis ang katawan niya. Ang katawan ng gintong dragon, syempre, ay isang bersyon ng kidlat. Isa pa ring mayabang na paraan ng pakikipaglaban. Napatingin si Effie sa tumataas na si Tang Wulan, at hindi niya napigil ang takpan ang kanyang mga mata. Ito ay malinaw na umaasa sa lubos na lakas upang mangapi ng mga tao. Pero sa totoo lang parang may gap nga ang Makita sa lakas nitong si Yulongyu. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, ang lalaking ito ay mukhang may sakit at samuka ng dugo. Sino sa lupa ang nagawang saktan siya ng husto ilang araw na ang nakalipas? Nakakatakot ba ang orihinal na buong bersyon ng Yulongyu? Ang sagot ay oo.
Nakakatakot ang buong bersyon ng Yulungyu. Nang walang pag-iwas at kasanayan, head-to-head lang. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay lumaki ang mga galaw ni Tang Wulan. Ang buong tao ay tila nakatapos ng pagyuko sa hangin, habang nakataas ang mga braso, dumiretso siya sa malaking kutsilyong nabasag at hinayla ito palayo. Boom! Ang hangin ay kitang-kitang madilim, at pagkatapos ay isang nakasisilaw na asul lilang ang kumikislap sa hangin, na parang may kulog at kidlat na lumitaw sa itaas ng platform ng kompetisyon. Pagkatapos ay natigilan ang mga manunood nang makitang isang malaking itim na mecha ang lumipad palabas gamit ang isang electric light, malakas na tumama sa kalasag at tumalbog pabalik, nahulog sa lupa. Natahimik ang audience. Ang kanang braso ni Tang Wulan ay ganap na asul lilang sa oras na ito, halos transparent na asul lilang. Siya ay nasa himpapawid, parang isang Diyos ng kulog na bumababa sa kanya. Tapos na ang kompetisyon. Napalunok ng laway si Effie at medyo nahihirapang sinabi, tapos na ang laro, nanalo ulit ang Yulungyu player sa second round ng tournament. Kung kailangan kong ilarawan ang larong ito, bagamat ayaw kong sabihin, hindi ibig sabihin ito. Hindi ko ginagalang ang mga manlalaro ng makita, ngunit kailangan kong sabihin, nakakadurog ang nakikita ko. Oo, ito ay isang rowing game, mula simula hanggang matapos, ang makita ay walang pagkakataon. Ito ay isang frontal collision, bilis, lakas, at katangian, na naging sanhi ng sitwasyong ito. Inilabas man ang mecha sa likod ng makita, hindi nito binago ang laban. Ang isang laro na maaari lamang ilarawan sa pamamagitan ng rolling ay talagang nakakagulat at hindi maipaliwanag. Dahan-daang bumagsak si Tang Wulan sa lupa, nakataas ang kanang kamay, at kumpara sa isang hintuturo, ito ay medyo katulad ng nag-iisa sa langit at sa lupa. Sa di kalayuan, sa rostrum, hindi mapigilan ni Goyana na manginig ang kanyang puso habang pinapanood ang eksenang ito. At si Chenggu Zhangting, na nanood ng eksenang ito mula sa gilid ng playing field, ay hindi na mapakali. Ang kapangyarihang panlaban na ipinakita ni Tang Wulan ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Hindi na siya ang combat power ng title Daoluo level, kundi isang super Daoluo. Kung hindi, imposibleng patayin ang makita sa isang suntok. Ang letigo ni Thor. Ang Thor sweep na pinalitan ng isang braso ang mga baging. Medyo manhid din ang kamay ni Tang Wulan dahil sa panginginig, ngunit kailangan kong sabihin na ang lakas ng suntok na ito ay talagang nakakatakot. Kung hindi dahil sa kanyang awa, ang black level na mecha ay naging grupo ng mga tagahanga. Ang lakas ng pagsabog ng Thunder ay perpektong inilabas sa Thor sweep. Ang pinakamalaking problema sa pagpapanggap na si Yulungyu ay talagang nagmumula sa kawalan ng kakayahan ng marami sa kanyang mga kakayahan sa kaluluwa, na siyang ugat din ng pagnanais ni Tang Wulan na lumikha ng mga kasanayan sa pagsasanib. Dahil sa kanyang mga espiritong kakayahan na nauugnay sa kulog at kidlat, dalawa lang talaga, ang Blue Emperor Sun Luo Lei Prison, at ang Blue Emperor Thunder God Sweep. Ang dalawang espiritong kakayahan na ito ay likas na pambihira sa kapangyarihan, ngunit may mga problema sa sobrang kapangyarihan, iyon ay, madali silang manakit ng mga tao. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng pagbabawal ng Dragon Emperor ay nasublimate ang espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan, na lubos na nagpalakas sa kanyang kontrol, hindi lang siya ng ahas na gumamit ng Thor Sweep, kung hindi, paano niya mapapatay ang makita? Pamahalaan. Lumilitaw ngayon na ang aplikasyon ng Thor Sweep ay medyo maganda, at siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang sarili. Sa oras na ito, nadama niya na ang pinakamahalagang punto ay ang patuloy na isulong ang Thor Sweep at maging ang pinakamakapangyarihang paraan ng pakikipaglaban sa mga susunod na laro. Ang pagkakakilanlan ay tulad ng isang pagkaalipin at isang selyo, ngunit sa isang selyo, maaaring hindi ito isang masamang bagay sa maraming mga kaso. Natahimik ang audience ng mahigit 10 segundo bago sila sumabog. Bagamat napakaikli pa ng labanang ito, nakaramdam sila ng isang uri ng nakapagpapasiglang pakiramdam. Ang spike ay palaging ang pinaka-nakakagulat. Ang walang kapantay na estilo ng pakikipaglaban ni Tang Wulan ay ang pinakamadaling pasiglahin ang mga tao. Karamihan sa mga taong naruroon ay ang mga kabataan ay nanood ng labanan, at ang kanilang dugo ay agad na nag-alab. Ilang sandali, maraming tao ang nagsimulang magsaya sa pangalan ni Yulungyu. Sa kanilang mga mata, ito ang unang pagkakataon na dapat ipagmalaki si Yulungyu, dahil siya ay talagang malakas. Tumingin si Lan Foze kay Tang Wulan na nakatayo sa entablado doon na may masalimuot na tingin, at pinulupot ang kanyang mga labi, ang galing. Ang laro ni Chenggu Zhangting ay nangyari pagkatapos lamang ng Tang Wulan. Nang bumaba si Tang Wulan sa entablado, nakasalubong niya ito. Tinaasan siya ng kilay ni Tang Wulan, malamig na ngumiti si Chenggu Zhangting, sa tingin mo ba sapat na ito? Maghintay hanggang sa araw na iyon, sana hindi ka umiyak. Haha. Ang galit na ekspresyon ni Tang Wulan na si Chenggu Zhangting ay medyo matigas, naramdaman niyang wala talagang paraan para makipag-usap sa taong ito. Hindi direktang umalis si Tang Wulan, ngunit nakatayo sa ilalim ng entablado, naghahanda na panoorin ang susunod na laro ng Chenggu Zhangting. Walang duda na si Chenggu Zhangting, na galit, ay malamang na magpapakita ng mas malakas na pagiging epektibo sa labanan. Talagang nakakapanabik ang laro ngayon. Ang una ay ganito na. Ang kasunod ay isang kompetisyon sa pagitan ng dalawang pinamagatang Daoluo.
Ang kontemporaryong Spirit Xuanling mula sa Spirit Xuan Pagoda ay gumawa ng korona ng Chenggu Zhangting. Ang laban ay nasa ilalim ng korona ni Lu Yoxing, na kilala bilang makalangit na daan sa hilagang kanlurang disyerto. Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at pagkatapos ay napagtanto niya na ang kalaban ni Chenggu Zhangting ngayon ay isang may pamagat na Daoluo. Ang galing, mas magandang makita ang lakas niya. Si Lu Yoxing ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang mga 40 taong gulang, ngunit siya ay medyo gwapo, ngunit siya ay mukhang mas matanda ng kaunti at mukhang mas matanda ng kaunti kaysa sa kanyang aktwal na edad. Matangkad siya at maitim ang balat. Ang isang pares ng mga mata ay nagpapalabas ng isang uri ng malamig na amoy. Noong nasa rest area siya noon, nakaupo si Lu Yoxing sa sulok ng hindi nagsasalita, tahimik lang na nanunood sa ibang tao, kabilang siya sa uri na nagtatago ng husto. Sa aspeto ng hitsura, syempre mas malakas si Chenggu Dongfeng kaysa sa kanya. Ang mga manunood ay nag-iisip pa rin tungkol sa labanan ngayon, ngunit nang makita ang dalawang title Daoluo na malapit ng magbanggaan, ang kanilang atensyon ay ibinalik din. Pinuno ni Huang Xia ang kalangitan sa Heaven Road, ang mga salitang ito ay umalingaw sa isip ni Tang Wulan. Ayon sa impormasyong ibinigay ng Tang Sect, kakaunti ang tungkol kay Lu Yoxing, at maaari pa itong ilarawan na medyo nakakaawa. Alam ko lang na ang taong ito ay mula sa hilagang kanlurang rehiyon ng disyerto. Pinamagatang Daoluo Cultivation Base. Sa nakaraang laro, swerte siya. Wala pa siyang nakasalubong na malalakas na tao, kaya maayos ang buong daan. Ang kanyang martial arts ay tila mga butil ng buhangin. Nakakasakit at nagtatanggol na pagsasama, napakahirap. Ito ang pagsusuri na ibinigay ng Tang Sect. 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Sa anunsyo ng referee, opisyal na nagsimula ang laro. Sa pagkakataong ito, si Makita na medyo nanginginig ay naglakad na lang mula sa isang tabi. Nang matapos ang laro, inilabas siya ng Healing Spirit Master mula sa mecha para sa emerhensyang paggamot. Sa sadyang pagpapakita ng awa ni Tang Wulan, hindi masyadong malubha ang problema ni Makita, ngunit mas matindi ang kulog at kidlat, at magtatagal ito para maibsan. Salamat sa iyong awa. Tumango si Makita kay Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, ang iyong beam ang sword ay napakahusay at ang matalim na talim nito ay nahayag. At ikaw ay nagsumikap. Ngunit may isang bagay na dapat mong bigyang pansin, iyon ay, kapag ang iyong beam ang sword ay wala na sa patalim, kahit na ito ay itinuring na patay, ito ay maaari ngunit walang soul sword. Ikaw lamang ay kunin ito masyadong purong bilang isang sandata, sa halip na bilang isang bahagi ng iyong sarili, sa halip na isang bahagi ng pagkakasama, sa halip na isang bahagi ng iyong sarili. Ang soul sword ay nawawala ang tunay na espada, ang kaluluwa ay isang kutsilyo na tumatama sa kaluluwa. Gaano man kitilim ang kapangyarihan, paano mo malalabanan ang isang atake na tumatama sa kaluluwa? Bagamat ang tingin ni Tang Wulan ay palaging nasa playing field at hindi niya nasulyapan ng Makita, nayanig ang puso ni Makita nang marinig ang kanyang sinabi. Itinuro. Kanina ko pa hinahanap ang problema kung hindi ako makakapag-practice ng soul sword, pero hindi ko inaasahan dahil hindi ako malapit sa sword. Lumingon si Tang Wulan at tumingin kay Makita, masyado kang masikip. Madaling masira. Kailangan mong i-pressure ang sarili mo. Siyempre, pressure is motivation, pero minsan, sobra ang pressure. Mababawasan ang chance mo na umintindi. It is not bound to sublimate by blindly training. Look at it. Habang nagsasalita, biglang nagbago ang kanyang mga mata, at ang buong tao ay tila nasa ere sa isang iglap. Bagamat malapit siya, nakikita niya si Tang Wulan, ngunit nakita ng Makita na sa sarili niyang diwa, ang taong nasa harapan niya ay tila naglaho. Pagkatapos ay nakita niya na ang kanang kamay ni Tang Wulan ay dumaan sa hangin at naputol. Walang ingay at walang paggalaw, ngunit sa pagkakataong iyon, nanginginig ang buong katawan ni Makita. Naramdaman na lang niya na ang buong katauhan niya ay nahulog sa isang blanko. Nang iwagayway ni Tang Wulan ang kanyang braso, ang kanyang espiritual na dagat ay humiwalay sa espiritual na mundo ng mag-isa. Bagamat ito ay sandali lamang ng muling pagsasama, ito ay ang sandali noon. Ngunit ginawa siyang magkaroon ng isang uri ng takot na pakiramdam. Ang kahulugan ng espada, kaluluwa ng espada, Diyos ng espada. Ang naiintindihan ng layunin ng espada ay ang masining na konsepto ng espada. Ang kaluluwa ng espada ay ang tunay na pagsasanib ng tao at ng espada. Sabi ni Wulan. Kaya nga, paano ang Sword God? Hindi maiwasang magtanong ng Makita. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, kung tungkol sa Diyos ng espada, ito ang espada na gumagabay sa kapangyarihan ng mga batas ng langit at lupa, kaya tinawag itong Diyos. Huminga ng malalim si Makita. Siyempre may mga malalakas na tao sa hukbo na nagbibigay ng patnubay sa kanilang paglilinang, ngunit ito ay ibang-iba sa sinabi ni Tang Wulan. Lalo na noong ipinakita lang iyon ni Tang Wulan, tila nabubuksan ito sa kanyang harapan. Parang bagong pinto. Ang pakiramdam na ito ay nakakaramdam siya ng pangangati. Kasabay nito, labis din siyang nabigla, anong uri ng pag-iral ang Jade Dragon Moon na ito?
Kung ang proseso ng pagwagayway ng braso kanina ay isang espada, kung gayon malinaw na umabot na ito sa antas ng kaluluwa ng espada. Naabot ba niya ang antas na ito sa kanyang pagsasanay sa kutsilyo? Nagpatuloy si Tang Wulan, ilang taon ka nang nagsilbi sa hukbo. Sinabi ng Makita, 22 taon. Sinabi ni Tang Wulan, lumabas ka at tingnan. Mas magiging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Hindi ito upang hayaan kang talagang umalis sa hukbo, ngunit sa palagay ko kailangan mong kumuha ng malaking bakasyon upang pumunta kung saan talagang posible na tulungan kang mapabuti. Ang iyong pundasyon napakaganda, ang pundasyon ay malalim, kung mayroong mas mahusay na gabay, at least magkakaroon ng pagkakataon para sa Super Daoluo sa hinaharap. Pwede ba? Kahit ano pang sundalong bakal ang dugo, Soul Master din ang Makita. Hanggat isa siyang Soul Master, sino ba ang ayaw maging top powerhouse? Sa katunayan, 6 na taon na ang nakalipas mula nang makapasok ang Makita sa 8 environmental circles. Kahit na ang lakas ay patuloy na bumubuti, ang bilis ng pagpapabuti ay napakabagal at napakabagal. Ayon sa military powerhouse, siya ay masyadong matanda na ngayon, at medyo mahirap pa ring makapasok sa title Daoluo sa hinaharap, ngunit hindi ito ganap na wala sa pagkakataon. Tulad ng para sa Super Daoluo, ito ay ganap na imposible. Sa sandaling ito, nang sabihin ni Tang Wulan na may posibilidad pa siyang ma-promote sa Super Daoluo, paanong hindi siya magugulat? Miansaya, saan ako pupunta? Sabik na tanong ni Makita. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, Shrek Academy. Sa yugto ng kompetisyon. Sa pagsisimula ng laro, unang naglunsad si Lu Yoxing. Nang hindi niya nakikitang binitawan niya ang Spirit Ring, ang buong tao ay biglang naging piraso ng dilaw na buhangin at bumagsak. At ang dami ng dilaw na buhangin ay agad na tumaas, at ito ay umikot sa lugar, at maya-maya ay isang whirlpool na nabuo ng dilaw na buhangin ang lumitaw sa lupa, na mabilis na kumalat, halos sa isang kisap mata, hanggang sa paanan ng Chenggu Zhangting. Bumangon si Chenggu Zhangting at lumipad sa himpapawid, isang bilog ng mga singsing na espiritu ang tumaas, 6 na itim at 3 pula, at 9 na mga singsing na espiritu ay pumapalibot pataas at pababa sa kanyang katawan. Ang kulay lang ng Spirit Ring ang nagpamangha sa mga manunood. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito, sa tuwing naglalabas ang Spirit Transmitter na ito ng napakalakas na Spirit Ring, ito ay nakamamanghang pa rin. Ito ay talagang napakalakas. Isang mahabang patpat din ang lumitaw sa pagkakahawak ni Chenggu Zhangting. Ito ay ang kanyang martial soul, ang Panlong Stick, na minana mula sa pamilyang Chenggo. Si Panlong ay buhay, hinuhusgahan ng isang dragon bilang isang patpat. Ayon sa alamat, ang ninuno na si Wa ng pamilya Chenggo ay orihinal na isang ordinaryong mahabang patpat lamang, ngunit dahil nakakita siya ng natutulog na dragon, at nagising ang dragon, gusto niya itong lumunin, ngunit pakiramdam niya ay malapit nang magwakas ang kanyang buhay. Ang sinaunang pamilya ay gumawa ng isang kontrata, nag-transform sa isang kaluluwa ng dragon at iniksyon sa martial soul ng mga ninuno ng sinaunang pamilya, at patuloy na namuhay kasama ang pamana ng martial soul. Bagaman ito ay isang alamat lamang, ito ay sinasabing may mataas na antas ng kredibilidad, dahil hanggat ang espiritong Panginoon ng sinaunang pamilya ay nagising, ito ay dapat na likas na puno ng kapangyarihan ng espiritu. At kapag ang antas ng paglilinang ay nasa itaas ng ikatlong singsing, ang kaluluwa ng dragon ay sasamahan siya kapag nakikipaglaban. Sa may pamagat na antas ng Daoluo, maaari pa itong makaakit ng mga tunay na dragon para tumulong sa labanan. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng napakalakas na lakas bilang pundasyon, paano magiging pinakamalaking pamilya ng organisasyon ng Spirit Pagoda ang Chenggu family kasama ang mana? Sa oras na ito si Chenggu Zhangting ay lumulutang sa hangin na may mahabang stick sa kanyang kamay. Ang Panlong Stick ay puno ng pilak, at may isang higanting pilak na dragon na nakapulupot dito. Kahit na ang dragon ay mukhang solido, ito ay parang buhay. Ang ulo ng dragon ay nasa ulo ng patpat, at ang bahagyang dagandong ng dragon ay patuloy na naririnig mula sa mahabang patpat. Mabilis na tinakpan ng dilaw na buhangin ang buong platform ng kompetisyon, at ang platform ng kompetisyon ay agad na naging isang desyerto, habang si Lu Yoxing ay tila ganap na isinama sa dilaw na buhangin. Sa pangkalahatan, ang kalaban na pinakaayaw harapin ng mga Spirit Master ay ang uri ng kalaban na hindi mahahanap kapag nailabas na ang espiritu. Kung hindi mo makita ang tao, hindi mo makikita ang spirit ring ng kalaban, hindi mo mahuhusgahan ang posisyon ng kalaban o maging ang ranggo ng spirit ability na ginamit. Ang mga ganitong kalaban din ang pinakamahirap harapin. Kahit na ang lakas ay lumampas sa kalaban, madalas na magkakaroon ng isang mahirap na labanan, at ang gayong mga kalaban ay karaniwang bihasa sa pagtakas, at hindi kailanman madaling mahuli sila. Matapos makumplito ni Lu Yoxing ang paglaya ng kanyang martial soul, mabilis niyang ipinakita sa lahat ng mga manunood na naruroon ang tinatawag na Yellow Sand Mantian Heaven Road. Ang mga kalsada ng dilaw na buhangin ay tumaas sa langit at tumangay sa hangin na parang buhawi. Sa isang iglap, 9 na haligi ng buhangin ang nabuo, na nagwawalis mula sa lahat ng direksyon patungo sa walang hanggang Zhangting. Nanliit ang tingin ni Chenggu Zhangting, hinawakan ng kanyang kanang kamay ang Panlong Stick at itinaas ito,
na may mahabang stick na nagtatanong sa langit. Ang kanyang buong katawan ay tila naging mas matangkad sa sandaling ito, at ang panlong stick ay tumawid sa layer ng anino. Ang mga stack ay namumulaklak palabas, halatang nakatayo lang siya, ngunit ang mga stick figure na ito ay nag-spray palabas na parang tubig. Puff 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 puff, isang sunod-sunod na tunog ng banggaan ang tumunog, at ang siyam na haligi ng buhangin ay talagang natalo ng kanyang panlong stick sa parehong oras. Gayunpaman, ang mga dilaw na buhangin na ito ay hindi lamang bumagsak. Sa halip, sila ay pinabuga ng isang malakas na hangin at lumiko sa kalangitan at tinakpan sila ng lahat-lahat na buhangin. Sa mga siksik na dilaw na buhangin na ito, maraming mga condensed na buhangin. Iba't ibang anyo ng sandata ang nagtatago sa dilaw na buhangin sa kalangitan at umaatake sa lahat ng direksyon. Ang mga anino ng stick ay nagtitipon at nagtitipon pataas. Sa langit na puno ng mga stick shadow, tila may walang katapusang higop, na talagang humihila sa dilaw na buhangin pataas, maging ito ay ordinaryong buhangin o ang dilaw na sandata ng buhangin na nakapaloob dito, lahat ay hinihimok. Pag-agaw mula sa isang gilid, ang patpat na ito ay may pakiramdam na walang bakas ng antelope na nakabitin na mga sungay. Nakatayo sa tabi ng platform ng kompetisyon at nanunood ng laro, naisip ni Tangwulan sa kanyang sarili na ang lakas ng Chenggu Zhangting na ito ay bumuti din ng husto. Kung ikukumpara sa orihinal na mukha ng Darth Bell, halatang nakagawa ito ng qualitative leap. Ito ay karapat-dapat sa tore ng paghahatid ng espiritu sa likod nito. Suporta mula sa malalaking organisasyon. Sa suporta ng maraming cultivation resources, sumusulong din siya. Ang dilaw na buhangin ay itinutulak ng panlong stick, at sa sumunod na sandali, isang mabangis na dragon ang umungal, at ang makinang na pilak na kinang ay nag-spray palabas mula sa Chenggu Zhangting na parang blowout, at ang pilak na dragon sa panlong stick ay tila nabuhay sa isang iglap. Pagdating, isang malaking ulo ng pilak na dragon ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Chenggu Zhangting, ibinuka ang kanyang bibig upang bumubula ang ulap ng pilak na hininga. Ang pilak na hiningang ito ay tila napakalinaw, na parang nabuo ng kaunting mga labi ng yelo, saan man ito dumaan, ang dilaw na buhangin na itinutulak ng paghalay ng mahabang patpat ay naglaho, na parang natunaw ang yelo at nyebe. Ang mga mata ni Chenggu Zhangting ay naging kulay pilak, at itinaas niya ang langit ng may mahabang dagandong. Ang kanyang kamay ay biglang ibinaba ang coiling dragon stick, at ang hininga mula sa silver dragon head ay agad na natunaw sa mahabang stick. Ang isang dulo ng coiling dragon stick ay hinawakan sa kanyang kamay, at ang kabilang dulo ay mabilis na nagbago. Ito ay lumalaki, at ito ay bumagsak ng matindi sa lupa na parang binubuksan ang mundo. Ang pag-ataking ito ay masasabing horror. Ang kalangitan ay tila serye, at isang malaking pilak na kidlat ang marahas na bumagsak. Tila hindi na niya kailangang hanapin ang posisyon ng kalaban, ngunit direktang bombards ang core ng laro table. Boom! Ang pilak na liwanag ay kumalat, at saan man ito dumaan, ang dilaw na buhangin ay mabilis na naglaho, lumilipad sa hangin. Ang pilak na halo ay kumalat sa paligid, at isang figure ang sumuray-suray na nakakahiya. Ang dilaw na buhangin sa lupa ay nawala sa napakaraming dami, si Chenggu Zhangting ay bumaba mula sa langit, napapaligiran ng pilak na halo na parang pilak na dragon, at ang nakapulupot na stick ng dragon ay tumangay muli. Sa pagkakataong ito, ang anino ng stick ay pumaypay patungo sa bumabagsak na figure na tumatakip dito. Pumunta ka. Boom boom boom. Bagaman sinubukan ni Lu Yoxing ang kanyang makakaya upang labanan, ngunit ang cudgel ay mabigat, at ang pag-atake ay puno ng explosive power. Sa ilang sandali, siya ay umatras, at siya ay pinilit sa proteksyon na takip sa gilid ng platform ng kompetisyon. Panalo ka. Sumigaw si Lu Yoxing at ibinalita ang pagtatapos ng laro. Ang mga anino ng cudgel ay nagtipon, si Chenggu Zhangting ay nakatayo sa entablado na walang pamumula at hindi humihinga, at ang mga dragon ay nasa cudgel, at ang mga dragon ay umawit upang magsaya. Sa di kalayuan, medyo mapatla ang mukha ni Lu Yoxing, at ang dilaw na buhangin na binago ng panlong stick ay talagang bahagi ng kanyang kaluluwa, at ang mabigat na pagkonsumo ay medyo pabigat sa kanya. Isa rin itong pinamagatang Daoluo, ngunit tila wala siyang pagtutol sa harap ni Chenggu Zhangting. Walang alinlangan, ang lakas na ipinakita ni Chenggu Zhangting sa labanang ito ay mas nakakagulat kaysa sa nauna ni Tangwulan, dahil ang kanyang kalaban ay si titled Daoluo. Sa buong labanan, si Lu Yoxing, na naging mataas ang pag-asa, ay walang pagkakataon, at mahigpit na pinigilan ng panlong stick mula simula hanggang wakas. Tumango si Chenggu Zhangting sa direksyon ni Lu Yoxing, ngunit ang kanyang tingin ay kay Tangwulan na nasa ilalim ng stage. Mula sa pananaw ni Tangwulan, may bahid pa rin ng pang-iinis sa gilid ng kanyang bibig, na para bang sinasabi, ano ang napakahusay sa pagkatalo sa isang kontra. NS. Hindi nagtagal sa akin ang titulong Daoluo. Bahagyang sumimangot si Tangwulan, at may nag-aalalang tingin sa kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Lu Yoxing na bugbugin siya ng sobra. Napakahina ba ng title Daoluo? Sa susunod na round, ang kanyang kalaban ay itong si Lu Yoxing, para subukan ang lakas ng kalaban, ang susunod na round ay direktang banggaan. Nang hindi na nagtagal, si Tangwulan ay tumalikod at naglakad palabas.
Si Makita na kanina pa nakatayo sa tabi niya ay sinundan siya palabas. Shaksha, ano sa tingin mo ang lakas ni Chenggu Zhangting? Tanong ni Makita kay Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, hindi mahina. Ngunit, hindi sapat. Natigilan sandali ang Makita, at agad na nahawa ng malakas na tiwala sa sarili ni Tang Wulan. Kung palagi niyang iniisip na ito ay medyo mayabang noon, pagkatapos maglaro laban sa Tang Wulan ngayon, pagkatapos ng laban, naipasa niya ang kanyang gabay, upang mayroon na siyang paggalang sa Young Master na ito mula sa pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus. Ang pagmamataas ay nagmumula sa lakas, ang pagmamataas na walang lakas ay pinsala sa utak, at ang pagmamataas na may sapat na lakas ay ang tiwala sa sarili. Sa ilalim ng korona, napag-isipan ko na ito. Pagkatapos ng kompetisyong ito, babalik ako sa Northern Army para magbakasyon ng mahabang panahon, at pagkatapos ay pupunta ako sa Shrek Academy para mag-aral. Hindi ko lang alam kung tatanggapin ako ng itinayong muli na Shrek Academy. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, kung susubukan mo, mayroon kang 50% na pagkakataon. Kung hindi, wala talagang pagkakataon. Bahagyang gumalaw si Makita sa kanyang puso at sinabi kay Tang Wulan, naiintindihan ko. Mananatili ako rito para panoorin ang lahat ng laban, lalo na ang sa iyo. Nais kong magkaroon ka ng magandang tahanan. Tumawa si Tang Wulan, magsusumikap ako. Siyempre hindi niya masabi sa Makita kung paano makapasok sa Shrek, at kung ano ang ibibigay ni Shrek sa kanya. Iyon ay magbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Ang ilang mga salita mula sa isang matalinong tao ay sapat na, kung hindi ito gagana. At ito ay nagpapatunay na siya ay hindi sapat na matalino. Ang muling pagtatayo ng Shrek Academy ay nangangailangan ng mga talento, lalo na ng mas maraming guro. Ipinanganak si Makita sa Northern Army. Sinisiyasat ng Tang Sect ang kanyang background at impormasyon, at siya ay isang mapagkakatiwalaang tao. At kung ipinanganak siya sa espesyal na pangkat ng militar, kung maaari siyang sumali sa Shrek, kung gayon ang edukasyon ng mga disipulo sa panlabas na patio ay magiging malaking pakinabang. Ang karanasan ng militar sa pagsasanay ng mga sundalo ay naipasa sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi niya kayang linangin ang mga henyo sa antas ng halimaw tulad ng Shrek Academy, dapat ay mayroon siyang mga merito bilang pangunahing edukasyon. Hindi rin niloko ni Tang Wulan si Mutian. Sa Shrek, mayroong maraming mga pamagat, at mayroong maraming impormasyon upang suriin. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ni Shrek, at malamang na mas mapupunta pa doon si Mutian. Wulan, mag-usap tayo. Sa sandaling ito, isang gumagalaw na boses ang umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Tang Wulan. Huminto si Tang Wulan ng hindi namamalayan, at walang tao sa paligid niya, kahit na wala sa kanyang pangunawa. Bahagyang nabigla ang kanyang puso. Ang kanyang espiritual na paglilinang ay mabilis na bumubuti. Hindi kalabisan na sabihin na ang kanyang espiritu ang puwersa ay umabot sa isang napakalakas na antas, at isang hakbang pa, hanggang sa punto kung saan maaari itong ipakita sa pamamagitan ng feedback at may tunay na ilusyon. Iyan ang antas na taglay ng Extreme Daoluo. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya maramdaman kung nasaan siya, ibig sabihin ay mas mataas pa rin sa kanya ang mental power nito. Mauna ka na, may gagawin pa ako. Sabi ni Tang Wulan kay Makita sa tabi niya. Tumugon ang Makita, yumuko kay Tang Wulan, at saka humakbang palayo. Bumalik ka sa tinitirhan mo. Muling umalingaw-ngaw sa tenga ni Tang Wulan ang kanyang boses. Bahagyang kumunat ang noo ni Tang Wulan, hindi niya alam kung bakit, pakiramdam niya ay may mali sa kanya ngayon. Mabilis siyang bumalik sa Blacksmiths Association, isinara ang pinto, at nang gusto niyang mag-concentrate sa pakiramdam ang presensya nito, isang pilak na ilaw ang kumislap, na parang may lumabas na pilak na portal sa harapan niya, at lumabas siya doon. Napakaganda pa rin niya. Ngayon ay nakasuot siya ng dark blue na damit, dahilan para lumutang siya sa likuran niya, at lalo siyang nagmukhang elegante. Go you! Hindi mapigilan ni Tang Wulan na tawagin ang kanyang pangalan, natural na nanlambot ang kanyang mga mata nang makita siya. Wulan, alis na tayo. Mahinang sabi ni Guyana. Nang sabihin niya ito, isang dampi ng pagod ang sumili sa ilalim ng kanyang mga mata. Bahagyang tumaas ang kilay ni Tang Wulan, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Guyana, ayokong sumali ka sa martial arts contest na ito, maaari kang pumunta. Bahagyang nagbago ang mukha ni Tang Wulan, at same time niyang sinabi, pupunta ako. Kung gayon ang ibig mong sabihin, gusto mong piliin si Chenggu Zhangting. Tumangala si Guyana sa kanya, ang kanyang mga mata ay komplikado, ngunit may kakaibang katahimikan. Tila nagtatanong kay Tang Wulan, naniniwala ka ba sa akin? Ang sagot ni Tang Wulan ay oo, naniniwala ako sa iyo. Ngunit, hindi ako pupunta. Matigas ang kanyang mga salita. Bumantong hininga si Guyana, dapat ay nahulaan mo na ako ay nanatili sa Spirit Spreading Pagoda, at tumanggi akong umalis. Hindi ito dahil ang Spirit Spreading Pagoda ay makapangyarihan, ngunit dahil ito ay may ibang layunin. Sa isang kahulugan, Spirit Spreading the Tower ay maaaring ituring na aking kaaway, kaya ako ay nananatili doon upang puntiryahin sila. Gayunpaman, ang martial arts contest na ito ay isa sa aking mga layunin. Gusto mong masangkot sa ganitong paraan ikaw ay nasa panganib.
Pagkasabi noon, huminto siya sandali bago nagpatuloy, hindi ko hahayaan ang sinuman maliban sa iyo na samantalahin ito. Kung ang mga naunang salita ni Gu Yana ay nagpagulo kay Tang Wulan, at kahit na medyo hindi nasiyahan, nang sabihin niya ang huling pangungusap, ang malamig na puso ni Tang Wulan ay natunaw kaagad. Inabot at niyakap siya sa kanyang mga bisig, naramdaman ang kanyang bahagyang malamig na temperatura at ang pamilyar at sobrang gumagalaw na katawan. Ramdam ang mahinang halimuyak mula sa kanyang katawan, puno ng kasiyahan ang kanyang puso sa sandaling yakapin siya nito. Likas na niyakap siya ni Gu Yana gamit ang kanyang backhand, kaya bakit hindi siya nasiyahan? Ang uri ng katatagan sa kanyang mga bisig ay nagpapikit siya ng kanyang mga mata nang hindi namamaliin, at nalaman niya na siya ay naging mas at higit na hindi makalaban sa kanya, kahit na siya ay hindi gustong lumaban mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi mo sinabi sa akin na kaaway mo ang spirit spread ng pagoda. Hindi ito sumasalungat sa ating relasyon. Dahil kaaway din natin ang spirit spread ng pagoda. Ngayon lahat ng palatandaan ay nagpapakita na ang punong tanggapan ng Shrek at Tangmen ang pagkawasak ay dapat may kinalaman sa kanila. Ito ay dagat ng dugo at dugo. Dahil mayroon tayong iisang kaaway, bakit hindi natin ito kayang harapin ng magkasama? Iba naman. Mahinang sabi ni Guyu. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, bakit iba? Walang pinagkaiba. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ang matatayog na gusali ay mas madaling sirain mula sa loob, ngunit ito ay masyadong mapanganib para sa iyo, at ayaw kong makipagsapalaran ka. Hindi mo ba ako mabibigyan ng higit na tiwala? Katulad nitong paligsahan sa martial arts na ito, kailangan kong sumama. Sa anumang kaso, hindi kita kayang maging biktima, kahit na ikaw lang ang maging biktima. Iba naman. Muling bumulong si Guyu, Wulan, talaga, alis na tayo. O, kalimutan mo na ako. Nagbago ang ekspresyon ni Tang Wulan. Hinawakan niya ang mga balikat ni Guyu gamit ang dalawang kamay at hiniling sa kanya na bitawan ang kanyang mga braso, tinitigan siya ng nakakapasong mga mata, sabihin mo ulit. Tumingin si Guyana sa kanya ng komplikadong mga mata, kalimutan mo na ako Wulan, kung hindi, balang araw mas masasaktan ka kaysa ngayon. Sa totoo lang, imposibleng magkasama tayo. Hindi ko pa masasabi sa iyo ang dahilan. Pero kahit isa lang sa 10,000 ang posible, dapat mong maunawaan na hindi ako magsasabi ng mga ganoong salita sa iyo. Kalimutan mo ako, ito ang pinakamagandang pagpipilian para sa iyo. Anong sikreto mo? Bakit hindi mo masabi? Kahit na bakit ka? Tatayo ako sa tabi mo nang walang pag-aalinlangan. Hindi ba natin kayang harapin ang mga problemang nararanasan nyo ng magkasama? Hindi. Biglang sumigaw si Guyu, hinati ang kanyang mga kamay, itinulak palayo ang mga kamay na hawak ni Tang Wulan sa kanyang mga balikat, biglang nanlamig ang kanyang mga mata, ang problemang kinakaharap ko, hindi mo ako makakasama. Harapin mo ito. Maliban kung kaya mong ipagkanulo ang buong sangkatauhan, ipagkanulo ang Tang Sect, ipagkanulo si Shrek, ipagkanulo ang lahat ng iyong mga kaibigan, at ipagkanulo pa ang buong mundo, magagawa mo ba ito? Ang kanyang boses ay biglang naging napakalamig at malakas. Ngunit kung titingnang mabuti, makikita mong bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, maiisip ang pagkabalisa ng kanyang kalooban sa sandaling ito. For more videos, please like, share and subscribe.